Kagabi talaga ako, walang ginawa kahit ano. Ang katawan ninyo, may nararamdaman ba kayong kakaiba? Alam nyo naman siguro sa sarili nyo. Paano naman ang mga damit natin? Posible kayang, ikaw mismo ang naghubad habang natutulog. Ikaw ay nagsisinungaling. Sige na, kalma lang. Buti na lang at walang nangyari. Walang nangyari. Kailangan ko nang umalis. Kapag nahuli ako, huli na ang lahat. Oo, huwag nating ipagpaliban ang mahalagang bagay. Anong pangalan mo? Cao Yi. Cao Yi. Cao Yi. Tandaan kita. Ang nangyari ngayong gabi, mas mabuti pang manatili na lang sayo. Kung hindi, papakita ko sayo ang tunay na galing. Magdamag kang magbabantay. Dalawang magagandang babae. Walang nangyari kahit ano. Sayang naman. Magandang babae, binata. Ginoo, sumama ka na lang sa akin pauwi, ang anak ng pamilya ye. Hindi ka napipilitin. Natuparin ang kasunduan sa kasal. Unahin nating kanselahin ang kasunduan. Ginoo, kailan natin kakanselahin ang kasunduan sa kasal? Huwag mo na akong sundan. Ako ngayon, ay pupunta sa site para magtrabaho. Ikaw. Anong tinitingnan mo? Si Lao Wang at ang kanyang kalaguyo, nag-aaway sa loob. Paano mo nagagawa ang ganitong bagay? May nakasilip. Tumigil ka. Wala ba kayong magawa? Mr. Wang, hindi ka pa rin tumatanda. Tumigil ka sa kakadaldal. Ikakasal si Mr. So ngayon, pinapayagan ng site. Magpahinga kayo ng isang araw na may bayad. Wala talagang magawa. Pumunta na lang kayo sa kalye ng mga usok at liwanag. Huwag dito. Guluhin ang mga magagandang bagay ni boss. Mahal. Huwag mo na silang kausapin. Halika na. Bilisan mo. Sige. Mahal kong baby. Pupunta na ako. Tere. Sabi ko ngayon, bakit walang nagtatrabaho? Kasal pala ni Boss Su. Oo nga. Si Boss Su. Pero ang babaeng pinapangarap ko, kapag iniisip kong ikakasal siya, medyo nasasaktan pa rin ako. Talaga bang kasing ganda siya, nang sinasabi mo? Syempre naman. Si Su Chingcheng ay ang pinakamaganda, at pinakamahusay na CEO sa Yuncheng. Ganito na lang, basta lalaki. Kapag nakita siya, walang hindi mahuhulog ang loob. Isipin mo si Boss Su natin, kapag nakasuot ng wedding gown, siguradong, parang diwata ang ganda. Sayang lang, wala tayong pagkakataon, na makadalo sa kasal niya. Sinong may sabi? Halika, dadalhin kita sa handaan. Nakapagparehistro na ba kayo? Anong rehistro? Pera para sa regalo. Pasensya na, Cao Yi, Liwan, 1,000 lahat. Ang konti naman. Kahit malayo, nagdala pa rin ng regalo. Ang halaga ay nasa damdamin, hindi sa presyo. Huwag mong sabihin na si Boss Su lang, umaasa sa mga ambag para yumaman. Sekretarya Yang, anong nangyari? Tingnan mo, peke ang perang ito. Dalawa ito, may sumingit para kumain ng libre. Naiintindihan ko, Ginoong Su. May taong pumasok sa bulwagan, para makikain ng libre. Ching Cheng. Ngayon ay, ang pinakamasayang araw mo, bakit mukhang malungkot ka? Si Lola, para sa kapakanan ng pamilya, pinilit akong magpakasal kay Shufeng. Pakiramdam ko, parang isang puppet na may tali, sunod sa nirin sa iba. Sino ba ang may sabi na tayo'y mga babae, ipinanganak sa mayamang pamilya, walang kalayaan? Pero mabuti na lang si Shufeng, tapat naman talaga sa'yo. Ginoong Su. May taong nakapasok sa bulwagan, para makikain ng libre. Kung simpleng makikain lang, pwede pa sanang palampasin, pero baka may iba pang balak, pakialam mo na ito. Huwag mong istorbohin ang mga bisita. Sige, hindi ko na kailangan pumunta. Gusto ko lang makita kung sino. Ang lakas ng loob kumain dito ng libre. Kuya Yi, nag-abala ka pa. Kapag dumating na ang sweldo ko, ibabalik ko na. Ibabalik ko ang 500 piso sa'yo. Hindi na kailangang ibalik. Peke lang naman yung pulang sobra. Oo nga. Peke. Tama. Gumastos ka pa para kumain sa labas. Masarap pa kaya yun? Paano kung may makakita sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi nila ako manghuhuli. Huwag kang mag-alala. Miss Pei, sila iyon. Bakit siya nandito? Hindi ko akalaing siya pala. Ah, iyon. Pupunta lang ako sa banyo. Ang batang iyon, bilisan mo rito. Ikaw.
Mayroon kang dalawang pagpipilian. Gagahasain muna bago patayin. Alin ang pipiliin mo? Mayroon kang dalawang pagpipilian. Papatayin muna bago gahasain. Alin ang pipiliin mo? Syempre, pwede kang pumili na hindi mo pa ako nakita. Manahimik ka lang. Congratulations! Sa wakas nakuha mo si Su Chengcheng. Nakuha na siya. Su Group. Malapit nang maging pag-aari ng pamilya Shu. Lahat ito ay dahil sa'yo. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng lahat ng ito, hindi ka mawawalan ng gantimpala, kau ang nagsabi niyan. Malapit nang magsimula ang kasal, kailangan nating bumaba agad, para maiwasan ang hindi kinakailangang hinala. Anong ginagawa mo? Pei Yu. Shu Feng, hindi ko inakala na ikaw ay ganitong klaseng tao. Pupunta ako ngayon kay Chengcheng para ibunyag ang tunay mong pagkatao. Abaw. Atali mo sila. Sandali. Hindi. I-report ka niya. Atali mo na lang siya. Bakit ako ang tinali? Sino ka ba? Magsabi ka ng totoo, isa lang akong napadaan, pero huwag kang mag-alala, wala akong nakita kahit ano, ginawa mo akong tanga. Abaw, kumilos ka, sige. May tapang ka, ikulong mo ako habang buhay, hindi na kailangan. Hintayin mo ako kasama si Chengcheng, nagawa na ang hindi na mababawi, natural na pakakawalan kita, sa oras na iyon, bahala ka na kung anong sasabihin mo, wala akong pakialam, ang pamilya Pei ay bumagsak na, mas mabuti pang gawin siya. Sa ganitong kagandang pagkakataon, sayang naman kung papatayin. Ikulong muna natin. Kapag may oras na ako, kukunan kita ng ilang litrato, mga daring na larawan, tapos maayos na. Sanayin ka, para maging katulong. Kahit mamatay ako, hindi kita hahayaan na magtagumpay. Hindi na iyan nasa iyo. Abaw. Kumilos ka, sige. Paano natin aayusin itong lalaki? Dalhin ang batang ito. Saan niyo ako dadalhin? Dadalhin ka namin kay kamatayan. Dahil lang ba sa maliit na bagay na ito, kailangan niyo na akong patahimikin. Pinakita ka kanina, mga bagay na hindi mo dapat nakita, tanggapin mo na lang ang malas mo. Ayoko sanang palakihin ang bagay na ito. Pero dahil napakalupit ni Shu Feng, huwag mo akong sisihin, kung magiging walang awa ako, ikaw. Paano mo ito nabuksan? Ganito lang nabuksan. Mahina ang kalidad ng lubid. Galing ba ito sa Yiwu Wholesale? Huwag mong isipin na dahil marunong ka ng kaunti, ay matatakot na ako sa'yo. Sa kaunting kaalaman mo, sasabihin ko sa'yo, ipapakita ko sa'yo ngayon, kung ano ang, may mas magaling pa sa magaling. May mas mataas pa sa mataas. Gago. Ang galing mo pala. Bakit kanina, hindi ka man lang lumaban? Dahil sa'yo, ako tuloy ang naitali. Anong tinutulala mo dyan? Bilisan mo at kalagan mo ako. Anong ginagawa mo? Kung humihingi ka ng tulong, dapat may tamang asal. Hindi mo ako tauhan. Huwag mo akong utusan. Ikaw. Sige. Ako ang nagkamali kanina. Pasensya na. Okay na ba? Tawagin mo akong papa. Anong sinabi mo? Pwede rin kuya. Managinip ka na lang. Palem. Ikaw. Kuya. Mabait. Sandali, ibigay mo sa akin ang telepono mo. Nasa telepono mo, ang ebidensya ng pagtataksil ni Shu Feng. Gagamitin ko ito, para pigilan ang kasal. Inupuan na ni Shu Feng, ang mukha ko. Itong utang na ito, kailangan kong, maayos na singilin sa kanya. Nana, kanina hindi kita nakita, saan ka nagpunta, ma? Medyo masama ang pakiramdam ko kanina, okay lang ba?
Walang problema, si Ching Cheng kamakailan, abala sa mga bagay sa kasal, mga bagay sa kumpanya, ikaw ang nag-aasikaso, salamat sa pagod mo. Bilang manugang ng pamilya Su, tungkulin ko po ito. Bakit nasira ang elevator? Malapit nang magsimula ang kasal, hindi na aabot. Wala pang dalang cellphone, si Xiaoyu bilang abay, saan ka nagpunta? Napilay ako. Kakargahin kita. Ang dami mong palapag, kaya mo ba? Kaya, huwag ng maraming salita, bilisan mo. Saan ka humawak? Pasensya na, nagkamali ako. Manyak. Kailangan ng pumasok ni Ginoong Su. Alam ko na, mga iginagalang na panauhin, malugod namin kayong tinatanggap, Ginoong Shu, sa kasal ni Ginang Su. Inaanyayahan ang bride na pumasok. Napakaganda, ang ganda mo ngayon. Salamat. Ginang Ching Cheng, ikaw ba ay handa? Napakasalan ng lalaking ito, nagwapo at kaakit-akit. Bilang kanyang asawa. Oo, handa ako. Tutol ako. Si Abaw ay isang walang kwenta. Ano nangyari sa paa ni Xiaoyu? Ching Cheng, huwag na huwag mong pakakasalan si Shufeng. Bakit? Siya. Totoo. Nakita ko mismo. Isabaliw ka ba? Masakit ba, Feng? Ching Cheng, anong ginagawa mo? Huwag kang magulo. Ngayon ay, ang araw ng iyong kasal. Tingnan mo, ang daming tao, nakatingin sila. Anong nangyari? Pag-usapan na lang natin pagkatapos ng kasal. Tanungin mo siya, ano ba ang ginawa niya? Tiyan. Hindi mo pa ba alam? Anong nangyari? Bakit? Ikakasal si Ching Cheng sa pamilya Shu. Tapos na ang buhay niya. Sino ka ba? Para magdikta dito. Kung ano-ano ang sinasabi mo, tatawagin ko ang mga gwardya, palalayasin kita. Ayos lang ba si Xiaoyu? Ang plano ko sana, ay bigyan ng kahihiyan ang pamilya Shu. Ngayon mukhang hindi na kailangan. Halika rito. Halika. Sa loob ng cellphone na ito, narito ang ebidensya ng pagtataksil ng anak mo. Ikaw, sakto pa naman ngayon ang kasal. Bakit hindi? Hayaan natin na mag-enjoy ang lahat. Ano pa ba ang meron ka? Madali bang sabihin? Paano mo masasabi na totoo ito? Gusto mong bawiin ang kasal? Oo, tama, Ching Cheng, huwag mong kalimutan. Ang pamilya Su ngayon, ay kailangan pa rin ng tulong ko. Ching Cheng, huwag kang magulo. Lola, hindi pwede, nahayaan si Ching Cheng na magpakasaya. Ngayon, ang tanging, makakapagligtas sa pamilya Su, ay ang pamilya Shu. Mga tao, dalhin ang dalawang ito, mga manggugulo, ilabas niyo sila, tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Itong dalawa, mga manggugulo, ilabas niyo sila, tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Walang galang, nangangahas kang suwayin ang utos ko, Lola. Kahit bumagsak ang langit ngayon, kailangan mo pa rin, magpakasal sa pamilya Shu. Hindi ko alam kung babagsak ang langit, pero ngayong araw, ang pamilya Shu, siguradong babagsak. Tumahimik ka na lang, malas ang sinasabi mo, sino ka ba? Ikaw ba ang dapat magsalita dito? Kung may lakas ka pa, para magyabang dito, bakit hindi mo tanungin? Mabait mong manugang, kung ano talaga ang ginawa niya. Pasensya na, tungkol sa pamilya ni Lao Su. Anong ibig mong sabihin? Su Ching Cheng. Tatanungin lang kita, itong kasal ngayon, ikakasal ka ba o hindi? Huwag mong kalimutan, ang utang ng pamilya Su sa bangko, kailangan pang bayaran ng pamilya Shu. Ginawa mo ang ganito, walang hiya na bagay. At gusto mo pang magpakasal ako sa'yo, huwag ka nang mangarap. Kung ganun ang pamilya Su ninyo, ay maghintay na lang sa pagkalugi. Ikaw talaga, walang utang na loob. Ang buong pamilya Su ay umaasa sa'yo. Ito ang negosyo, na buong buhay pinagpagiran ng lolo mo. Pinaghirapan niya ito para sa pamilya. Hindi mo ba ito papansinin? Ang proyekto ng Future City, noong una ay kayo ang buong pamilya ang sumang-ayon. Ngayon may problema, ngunit si Ching Cheng lang ang kailangang magdala. Gusto nyo pang sirain ang kanyang panghabang buhay na kaligayahan. Napakasakim nyo, tumahimik ka. Akala ko kung magkano binayaran ko para sa kanya. Tapos na ba ang kalokohan mo? Gusto mo pa bang pagtawanan ng lahat? Hanggang kailan? Huwag kang magbiro ng ganyan, dahil ito ay
Sa buong buhay mo, hindi ka kakain o iinom. Kailangan mo ring magpuri ng 100 taon. Huwag kang masyadong mayabang, ni wala kang 10,000 piso sa bulsa mo. Su Chingcheng, bilisan mo na, at pakilyusin mo ang dalawang manggugulo na ito. Palayasin mo siya, sumunod ka na lang, magpakasal ka kay Xiaofeng ng pamilya namin. Ang mga nangyari noon, kalilimutan ko na lang. Kung hindi, ang pamilya Su ninyo ay mawawala magpakailanman sa Yuncheng. Gusto mo ba na ang buong pamilya natin ay magkalat sa lansangan? Chingcheng, ang pamilya Su ay pinaghirapan ng lolo mo at ng tatay mo. Hindi ito pwedeng masira sa mga kamay mo. Paano mo ako hahayaang humarap sa kanila sa hinaharap? Magpaliwanag ka, Ma. Sige, alam ko na. Pei Yu, sumama ka muna sa kanya. Siguro ito na nga ang kapalaran ko. Pareho lang kahit kanino ako magpakasal. Sinabi ko na, pwede kitang tulungan magbayad. Hindi kailangan, napahirapan mo pa ang sarili mo. Wala ako sa mood para magbiro sa'yo. Nasugatan ang paa ni Xiaoyu. Pakidala mo siya sa ospital. Salamat. Kung talagang magawa ko ito, ano ang gagawin ko? Ano sa tingin mo ang gagawin? Gawin mo lang. Gusto kitang maging babae ko. Pantasya mo lang yan, ang apo ko. Dapat ka lang magpakasal kay Ginoong Shu, isang binatang kagalang-galang. Ano ka ba naman? Hindi ka man lang karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Chingcheng. Chingcheng, huwag mo siyang pansinin. Isa lang siyang baliw. Pangako ko sa'yo, ikaw, Chingcheng. Sige, usapan natin yan. Nasa Yuncheng Grand Hotel ako. Pumunta ka agad dito. Sino ang tinatawagan mo? Chu Lan. Si Chu Lan, ang presidente ng Kilin Business Association. Tama. Iyan ay ang sikat na babaeng diyosa ng kayamanan. Kung makuha mo siya, huwag ka nang magyabang dito, Pangulo Chu. Siya ba'y madaling maimbitahan ng kahit sino? Kami sa pamilya Shu. Kailangan pang magpa-schedule para maimbitahan siya. Isang tawag mo ngayon. Kung maimbitahan mo siya, pupugutan mo ako ng ulo. At gawin mo akong bola. Naiintindihan ko. Cao Yi. Ang kasama mo, lahat sila umamin na. Isa ka lang, sa mga manggagawa ng bagong lungsod. Pumunta ka rito, para makikain at makiinom. Huwag ka nang magkunwari, isa ka lang pala talagang mabahong manggagawa. Kinakausap kita, nakakadiri talaga. Isang katawa-tawang manggagawa sa bukid. Nasayang ang oras namin, napakatagal na panahon, hindi ka panipaniwala. Ikaw ba talaga ay manggagawa sa bukid? Ikaw na iyon, ang kasama mo na si Liwan. Nasa mga kamay ko siya. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, lumuhad ka agad at humingi ng tawad. Walang galang. Pangulo Chu, malugod namin kayong tinatanggap sa aming pamilya Shu. Napakalaking karangalan po ito. Padaan muna. Ulitin mo. President Chu, patawad po. Ikaw, kapatid na makulit, sabihin mo, gaano nakatagal, simula noong huli kang dumalaw kay ate? Di ba dumalaw na ako ngayon? Ngayon, ikaw, hindi kaya dumating siya para agawin ang kasal, tama? Too. Ano ba talaga ang nangyayari? Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Ang kwento nito nagsimula kay Xu Xiao, na gustong patayin ako. Ano ang sinabi mo? Pagkakaintindihan kay Chairman Chu. Lahat ito ay isang pagkakaintindihan. Hindi ko alam na si Ginoong Cao ay tao ninyo. Tanggihan ang aplikasyon ng pamilya Shu para sumali. Simula ngayon, ay ban ang pamilya Shu. Ang sino mang manggahas na sumuwi sa utos, ay paparusahan ng pareho. Presidente Chu, maawa po kayo sa amin. Kami po ang nagkamali, ang pamilya Shu. Lumuhad ka na. Ginoong Cao, ako po ang nagkulang sa pag-unawa, hindi ba't nagustuhan mo na, si Su Chingcheng? Ako mismo ang magdadala sa kanya, sa iyong kama. Sa pagkakataong ito, patawarin mo na kami, o sige. Ang babaeng gusto ko, hindi ko kailangan na ikaw pa ang magdala. Ginoong Cao, ang bagay na ito ay gawa ni Shufeng, siya lamang ang may kagagawan. Ngayon ay inaanunsyo ko, ang kanyang pagkatanggol sa pamilya Shu. Pakiusap, patawarin mo kami, at ako na rin ang magbabayad. Para sa kabayaran kay Binibining Su. Pakiusap, Presidente Chu, maging mapagpatawad ka, palayain mo kami, ang pamilya Shu. Tatay, ako ang tunay mong anak. Simula ngayon, wala ka ng anak, sa pamilyang Shu. Ang anak mong ito,
Walang pakialam sa buhay ng iba. Hindi pa natin alam kung ilang kasuklam-suklam na gawain ang nagawa niya. May lakas ka pa ng loob sabihing wala kang alam. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Hindi ka rin naman mabuting tao. Ang pamilya Shu ay nararapat lang sa kanilang kaparusahan. Mabait na apo, kilala mo si Cao Xiao, bakit hindi mo agad sinabi? Pinilit ka ni Lola na magpakasal kay Shufeng, para rin ito sa pamilya natin, so, huwag na huwag kang magalit kay Lola. Ikaw ang nakatatanda, paano ko magagawa iyon? Matanda na si Lola, simula ngayon. Ang pamamahala sa bahay, ay ipapasa ko na sa iyo, mula ngayon ikaw na, ang magiging tagapamahala ng bahay na ito. Ching Cheng. Ibinigay ni Lola ang posisyon ng pinuno ng pamilya sa'yo. Ito ay tanda ng tiwala niya sa'yo. Bukod pa rito, sa pamilya natin, ikaw lang ang nararapat na maging pinuno ng pamilya. Lina, alam mo ba ang iyong kasalanan? Ching Cheng, patawarin mo ako. Pero lahat ng ito, pinilit lang ako ni Shufeng na gawin ito. Kung hindi ko ginawa, ipapakalat niya ang mga larawan ko sa internet. Para malaman ng buong Yuncheng, lahat sila ay pinagtatawanan ako. Nagsisinungaling ka. Ikaw naman talaga, ang unang nangakit sa akin. Noong una sinabi mo, si Su Chen ay matagal nang may sakit, at hindi magampanan ang tungkulin bilang asawa. Ang patibong ng Future City, ikaw rin ang sinadyang magtago at hindi magsabi. Dahil dito, naloko ang Su Group. Ang patibong na iyon, ay kayo rin ang naghukay. Sinadya ninyong akitin si Ching Cheng para maloko. Tungkol sa paniningil ng bangko, kayo rin ang may kagagawan nito. Hindi mo lang gustong makuha ang Ching Cheng. Gusto mo pang sakupin ang buong pamilya Su. Tama na. Chili na. Hindi ba't mabuti ang trato sa'yo ng pamilya Su? Ibinigay ng kuya ko ang lahat ng mga shares. Nailipat na lahat sa pangalan mo. Ngunit nakipagsabuatan ka sa ibang tao para suruan ang pamilya Su. Dahil sa nakaraan na naging hipag kita. Lumayas ka ng walang dala. Hindi pwedeng ganito na lang siya makatakas. Noong sinaunang panahon, tagal nang nilublob sa babuyan. Bigyan mo pa siya ng kaunting dangal. President Chu. Bakit mo pinipilit ubusin ang pamilya Shu? Kung ikukumpara sa anak mo, ako'y naging sapat na maawin. Sa pinakamababa, hindi ko kinuha ang buhay nyo, Ginoong Chu. Handa akong ibigay ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Shu sa iyo. Pakiusap, magpakita ka ng awa. Kayo mga Shu, itong kaunting ari-arian, hindi ko kailanman pinansin. Kapag nagkamali, kailangan parusahan. Kung lahat ng bagay ay kayang solusyonan ng pera, para saan ang batas? Pero sa loob ng maraming taon, ang pamilya Shu natin ay nagkaroon ng maraming kaaway. Kapag nalugi tayo, tapos na tayo. Ang sobrang paggawa ng masama ay haantong sa kapahamakan. Ito ang sa inyo, ang karma ng pamilya Shu. Huwag ka nang makipagtalo sa kanila. Tara na, sumama ka sa akin pauwi habang wala ka. Sa mga panahong ito, bumalik na naman ang sakit ko. Turukan mo ulit ako ng gamot. Ate Lan, hindi naman kailangang magmadali sa injection. Pwede bang, humiram muna ng pera, huwag mo akong biruin. Ang yaman ng pamilya mo, kailangan mo pa bang manghiram sa akin? Tumakas ako sa kasal. Ipinag-freeze ng matanda ang mga bank account ko. Lahat ng mga ito, ang pera sa ibang bansa, hindi ko rin makuha agad. Kailangan ko ng pera ngayon. Hindi mo naman siguro, hahayaan na lang ako, di ba? Hiram. Mahal kita, hindi ko pa nga kayang ipakita ng lubos. Sige, sabihin mo, magkano ang hihiramin mo? Ganito karami, para saan mo gagamitin yan? Para lang sa panliligaw. Talagang handa kang gumastos ng ganito. Pangulo Chu, huwag po kayong magkamali. Noong nakaraan, ang pamilya Su, ang utang ay hindi pa due. Ngunit ang bangko ay nagsimula ng maningil. Itong pera ay ituring nyo ng hiniram ko sa kanya. Kapag bumalik na ang pondo, agad ko itong ibabalik sa kanya. Bilis na. Hindi ako magpapahiram, hindi rin mag-i-injection. Pahihiramin kita. Okay na ba yun? Anong bangko? Diretso ko nang ililipat sa'yo. Bangko ng Wanfeng. Hindi ba sa inyo yun? Anong pangalan ng branch manager? Wei Ming. Sige, aayusin ko ito. Pautang. Basta bayaran ayon sa kontrata. Salamat, Pangulong Chu. Huwag ka munang magpasalamat, malay mo. Sa hinaharap, tayo ay magiging magkapatid na babae. Ano? Sige, pupunta na ako agad. Nawala ng malay ang lolo ko. Kailangan kong umuwi agad. Kung kailangan ng tulong, ay, narinig mo, oo. Cao Yi, ano ang relasyon mo kay Presidente Chu? Ano ba talaga? Napakalinaw. Magkapatid kami. Napakalinaw. Relasyon ng magkapatid.
Ikaw bata, ano bang kalokohan yan? Hindi ba dahil sa ugali niya, kung naging manugang mo siya, magkakagulo sa pamilya kaw, ang daming babae sa mundo, hahanap pa ako ng iba para sa'yo. Mas mabuti na lang sana, kahit papaano kayo ngayon, 3 kayo sa pamilya, masaya kayong namumuhay, ako lang ang labis, kung hindi, palayasin mo na lang ako. May mukha ka pang pumunta, ako rin ay bahagi ng pamilya Chu. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Nang nawalan ng malay si Lolo, ikaw at ang mga nakatatanda, tinanggal niyo ako sa pwesto. Ngayon hindi ka pa pumupunta sa iyong bagong tungkulin. Bakit ka nandito? Para pagtawanan ako, wala akong oras para dyan. Bilisan mo at ibigay mo, ang susi ng safe. Anong susi? Huwag ka nang magkunwari, ang mga kumpidensyal na dokumento, ng samahan, at ang opisyal na selyo, nasa loob ng safe. Ibigay mo na agad. Kung hindi, ibebenta kita sa putahan, para maranasan mo, ang pakiramdam ng pinagsasaluhan. Walang hiya, mas mabuti pang huwag mo. Hinahamon mo ang pasensya ko, tumigil ka. Kao Yi, akala ko sino? Yun pala si Chulan, alaga niyang boytoy. Ngayon siya ay, tinanggal na sa posisyon, ikaw. Mas mabuti pang maghanap ka ng ibang mapapasukan. Bakit ka nandito? Nag-aalala ako para sa'yo. Kala ko, mayroon ka ng bago, at kinalimutan mo na ang luma. Hindi ko inakala, may konsensya ka pa rin pala. Ganoon ba akong tao? Para nyo na akong ginawang hangin. Ibigay nyo na agad ang susi, kung hindi, padadalhan ko kayo, ng tiket papuntang impyerno. Anong susi? Nang nawalan ng malay si Lolo, pinlano ni Chu Tian na agawin ang kapangyarihan. Nakipagsabuatan siya sa mga nakatatanda, at tinanggal ako sa posisyon ko. Pero, ang mga lihim na dokumento, ng samahan, ay ikinandado ko sa loob ng safe. Wala na ang mga bagay na iyon. Siya bilang presidente, ay parang dekorasyon lang. Ganun ba? Kung ganun, lumuhad ka, at tawagin mo akong tatay. Pwede kitang pakiusapan sa kanya. Gusto mo bang mamatay? Isang hamak na pato, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ano ngayon kung sinaktan kita? Hintayin mo ako. Si Chu Tian ay maghihiganti, hindi siya titigil ng ganun-ganun lang. Hindi mo dapat tumuong sa gulo na ito. Ang babae ko, inapi ng iba, kung hindi ko siya tutulungan, paano pa ako magiging lalaki? Ngayon, gusto ko nang umuwi para mag-injection. Bakit ka nagmamadali? Ikaw talaga, parang lason ka sa ate. Pag nakikita kita, hindi na ako makagalaw. Ang owa mo naman. Mamaya na lang. Maligo ka na at hintayin mo ako. Tama na. Kumusta ang kalagayan ng matanda? Walang panganib sa buhay, ngunit ang posibilidad na magising ay napakaliit. Qingluan, ipatawag mo si Dr. Hua na pumunta sa Yuncheng. Ang personal na manggagamot ng hari, Hua Qinbian. Balita na si Hua, ang dakilang manggagamot, ay nagpapagamot lamang sa hari at mga maharlika. Kahit ang iyong ama, marahil ay hindi siya mapapalapit, ngunit ikaw ay nagawa mo, higit pa sa guro ang mag-aaral. Sigurado ako, mas magaling ako kaysa sa tatay ko. Kao Yi, ang Su Group ay mayaman at makapangyarihan. Hindi naman siguro kukulangin sa sahod ng mga manggagawa para bawasan ito, di ba? Anong nangyari, Mr. Su? Kilala niyo ba ang batang ito? Siya ang boyfriend ko. Ano? Lahat ito ay isang pagkakamali. Ako at si Ginoong Kao, nagbibiro lang kami. Ikaw ay tinatanggal na sa trabaho, Ginoong Su. Nagkamali ako, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw ay isang matagal ng empleyado ng Su Group. Dapat alam mo na ang ugali ko. Huwag mo akong pilitin na ulitin pa ito. Mamaya, ako na ang bahala, sabi ng project manager. Simula ngayon, ang proyektong ito, ikaw na ang gagawa. Salamat, ate. Kaya, ipinapangako ko, hindi kita bibiguin. Ang galing mo talagang makisama. Nasiyahan ka ba? Pwede na. Tara na. Imbitahan kita sa hapunan ngayong gabi. Sana'y mapagbigyan mo ako. May paanyaya mula sa isang magandang dilag. Paano ko matatanggihan? Ngayon, ang pamilya Shu namin, parang salot. Lahat iniiwasan tayo. Mag-isip ka naman ng paraan. Ang kumpanyang Kilin, ipinagbawal ang pamilya natin. Ano bang magagawa ko? Tatay, nanay, magandang balita. Anong magandang balita? Tinanggal na si Chulan sa pwesto. Ngayon ang presidente ng Kilin Commerce Guild ay si Chu Tian. Ang pamilya Shu natin, sa wakas ay may pag-asa na. Ang gara ng suot mo.
Hindi mo kailangang maging ganoon ka-formal. Ikaw ang malaking tagapagligtas ko. Karapat-dapat kang tratuhin ng ganito. Tagapagligtas lang ba? Kung ganoon, ano ang gusto mong maging ako? Bakit hindi? Pwede bang maging lalaki mo? Wala akong pakialam. Basta pumayag si President Chu. Gustong-gusto niya nga na maghanap pa ako ng mas marami. Bakit? Malalaman mo rin sa tamang oras. Halika, panasan mo ang bibig mo. Huwag gumamit ng papel. Ano ang gagamitin? Syempre, ang iyong mapupulang labi. Ang sama mo talaga. Talagang si Chu Xiao ang magaling. Idol kita, boss, Chu Xiao. Gusto mo bang subukan din? Ang misyon ngayong gabi ay samahan si Mr. Chu. Sige, pumunta ka na. Ang ban ng pamilya Shu ay naalis na. Mr. Chu, pwede ka nang magpahinga ng maayos. Salamat, Ginoong Chu. Iinumin ko ito. Bahala na po kayo. Ginoong Chu, mag-enjoy po kayo. Hindi na po ako manggugulo. Tara na. Palem. Pupunta ako sa banyo. Ching Cheng. Ching Cheng. Bakit ka nandito? Isasabihin ako sa'yo, isang magandang balita, wala akong interes. Sasabihin ko sa'yo, natanggal si Chulan sa trabaho. Ang utos ng pagban ng pamilya Shu ay tinanggal na rin, pero ang krisis ng pagkalugi ng pamilya Su ay nariyan pa rin. Hindi ito posible. Tingnan mo sa internet, malalaman mo rin. Su Ching Cheng. Dahil ngayon, wala na tayong itinatago. Huwag mo akong sisihin na hindi kita binalaan. Mas mabuti pang sumunod ka, at maging babae ko. Hintayin mo ang pamilya nyo, Su. Noong nalugi ako, kaya ko pa kayong kupkupin, kayong buong pamilya, kung hindi. Ang nanay mo. Pati ang kuya mo. Kayong buong pamilya, lahat kayo mapapadpad sa lansangan. Kapag na Ma'am Alamos, nananaginip ka, ang tagal na nito, bakit hindi pa siya bumabalik? Baka may nangyaring masama. Binigyan ka ng pagkakataon, hindi mo man lang pinahalagahan. Huwag mo akong sisihin, hindi na ako magpapadala sa nakaraan. Ching Cheng. Ngayon, sa wakas ay atin na, ang gabi ng ating kasal. Bibigyan kita ng isang iniksyon. Tinitiyak ko sa iyo na magkakaroon ka ng isang maganda at di malilimutang gabi. Gising ka na. Ano ang ginawa mo sa akin? Bakit parang wala akong lakas? Huwag kang mag-alala. Mamaya mararamdaman mo na parang may mga langgam na gumagapang. Lalagnatin ka ng husto. Matinding pagnanasa. Isang lalaki ang tutulong sa'yo. Napakawalan Gia. Sige, murahin mo ako. Sandali lang. Darating ang araw na ikaw ang hihingi ng tulong sa akin. Ching Cheng. Ang gamot na ito mula sa ibang bansa. Talagang malakas. Maganda, maganda. Huwag kang matakot. Tutulungan kita. Shu Feng. Cao Yi, ikaw. Maganda. Ayos ka lang ba, Cao Yi? Tulungan mo ako, Cao Yi. Ikaw na naman, sinira mo na naman ang plano ko. Nasaan ang kwarto ni Ching Cheng? Nasa pinakaloob. Ano ang nangyari sa kanya? Cao Yi. Ginagawa ko lang ito. Ginagawa ko lang ito para iligtas ka. Anong ginagawa mo? Tumabi ka. Ginagawa ko ito para iligtas siya. Sa tingin ko, gusto mo lang siyang samantalahin. Ching Cheng, wala ka bang problema? Ching Cheng, anong nangyari sa'yo? Ching Cheng, anong nangyari sa'yo? Cao Yi, tulungan mo ako. Hindi mo ba sinabi na ako ang umaabuso sa kanya sa oras ng kahinaan? Nagkamali ako. Bilisan mo at ilayo mo siya.
Bilisan nyo. Hindi. Ching Cheng, ako. Ching Cheng. Ching Cheng. Isang oras na. Bakit hindi pa tapos? Nakakainis. Gago ka, Cao Yi. Pinagtitripan mo akong silipin habang nasa banyo. Papaluan kita. Papaluan kita. Ikaw nga ang may kasalanan. Ikaw ang sumilip habang naliligo ako. Bakit ikaw pa ang galit? Bastos at pervertido. Ginawa na natin lahat ng dapat gawin. Nahihiya ka pa rin ba? Kahapon ay isang aksidente lang. Unahin ang sakay bago ang tiket. Ganito ay makakatulong sa pag-init ng ating relasyon. Hindi mo ba nararamdaman, matapos ang naganap kagabi, ang relasyon natin, mas naging malapit ba? Sa totoo lang, pakiramdam ko. Masyado pang mabilis para sa akin. Puno lang ako ng pasasalamat sa'yo. Sa huli, kakakilala lang natin. Huwag kang mag-alala, paninindigan kita. Kapag dumating ang tamang panahon, pakakasalan kita. Paano naman si President Chu? Espesyal ang aking posisyon, hindi bawal ang magpakasal ng marami. Sino ka ba talaga? Malalaman mo rin balang araw, pero kailangan mo lang tandaan. Simula ngayon, ako na ang lalaki mo. Aalagaan kita habang buhay, naiintindihan mo ba? Makukuha mo ang aking katawan, pero hindi mo makukuha ang puso ko. Tingnan natin kung paano ka magpapakita. Pumayag akong maging babae mo, pero hindi kita mamahalin. Sige na, lumabas ka na, magbibihis na ako. Anong kinatatakutan mo? Hindi ba't nakita mo na ito dati? Lumabas ka. Dumating na ang bagong kasal. Kumain ka na. Cao Yi, huwag kang sobra, maaga pa. Anong nangyari? Kagabi siya. Tumahimik ka. Hindi ka ba kakain? Mamaya na ako kakain. Kung maglakas loob kang sabihin, tapos ka na. Kagabi ikaw ang sumilip sa akin. Hindi totoo iyan. Hello, ma. Anong nangyari? Ching Cheng. Nahuli ang kuya mo. Sige, tama na. Su Chen. Gusto mong palayain kita? Pwede. Sayang naman ang alak na ito kung matatapon. Lumapit ka. Saluhin mo gamit ang bibig mo. Cao. Shu Xiao. Ginagantimpalaan mo ba siya? O pinaparusahan? Ano sa tingin mo? Shu Feng. Kung hindi mo na kaya, patayin mo na lang ako. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito habang buhay. Bata, gusto mo bang mamatay? Sige, pagbibigyan kita. Sugod, tigil. Cao Yi. Kuya. Ching Cheng, umalis ka na. Naloko ka. Dahil nandito ka na, huwag ka nang umalis. Kagabi, hindi ko nagawa ang pagharap sa'yo dahil gusto mong maghanap ng gulo. Mukhang oras na para turuan ka ng leksyon. Ang pinakamalaking sandigan mo, hindi ba? Si Chulan, ang babaeng walang hiya. Kung wala ang Kilin Commerce Guild, wala siyang kwenta. Bata, sasabihin ko sa'yo, ang laban ngayon ay para sa'yo. Talaga naman, isang karangalan ito. Ipakita mo na ang mga galaw mo. Ikaw ang may gusto nito. Narito na si Chu. Ikaw pala. Binata. Alam kong magaling kang lumaban, pero itong dalawa namin ay mga eksperto.
At ikaw pa, may dala ka pang 2 pabigat. Kung matalino ka, magpakumbaba ka na lang. Baka pwede pa namin pag-aanin ng parusa sa'yo. Ginoong Chu, ang batang ito ay parang bato sa Poso Negro. Mabaho at matigas. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras sa kanya. Bugbugin nyo na lang siya. Matigas ang ulo. Sugod. Sandali lang. Bakit? Natatakot ka ba? Tulungan mo ang kuya mo tumayo. Kuya. Chuchu, tama na. Ikaw, sino ka ba talaga? Ako ang taong hindi mo kayang galitin. Cao Yi, binabalaan kita. Siya ay Pangulo ng Kilin Business Association. Wala kang pakialam. Dapat mo ring isipin, ang pamilya Su. Yung gamot mo kagabi, meron pa ba? Wala na. Bumalik ka para mamatay. Huwag, huwag, meron pa, meron pa, meron pa. 2 na lang ito. Anong ginagawa mo? Anong gagawin mo? Anong tinurak mo sa akin? Bakuna ng kasiyahan. Chu Xiao. Chu Xiao, ikaw. Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Huwag niyong istorbohin ang 2. Ang Kadiri naman. Kadiri pero nanunood. Bilisan na. Tara, babuhitan kita. May nag-aalaga sa'yo, kaya kampante na ako. Ang pamilya Su ay makakalampas sa krisis na ito. Salamat sa tulong mo. Habang buhay ko, wala na siyang pag-asa. Sa susunod na buhay na lang, saka ko na lang susuklian ang kabutihan mo. Pamilya naman tayo, walang dapat ikahiya. Ang pamilya Su ang nagpalaki sa akin, at binigyan ako ng mabuting asawa, kaya nagpapasalamat ako sa inyo, hindi pa huli. Ching Cheng, samahan ng Kilin, nagpalit na ng namumuno, ang pamilya Su ay ligtas at maayos. Ano na ang gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, panoorin nyo na lang ang palabas. Ngayon, kayo na naman, ang nagkasala sa anak ng pamilya Chu. Dagdag pa sa problema, ang pamilya Su natin, ay tapos na. Cao Yi, ikaw ang nagdala ng lahat ng ito, mag-isip ka naman ng paraan. Paano kung ibigay kita kay Chu Tian? Ano? Huwag kang magbiro. Narinig ko na si Chu Tian, sobrang babero. Gamitin natin ang taktikang bitag ng kagandahan. Dapat kaya ko siyang ayusin. Cao Yi, ikaw na gago. Sige na, nagbibiro lang siya. Sineryoso mo pa. Huwag mag-alala, panoorin nyo na lang. Dakilang manggagamot, ang iyong pagtulong ay hindi ko kayang tumbasan. Narito ang card na may 10 milyon. Ito ang aking taus-pusong pasasalamat. Sana'y tanggapin mo ito, dakilang manggagamot. Ang utos ng batang Panginoon ay susundin ko ng buong pagsisikap. Ginoong Chu, napakabait nyo. Panginoon, ang 4 na matatandang nagkanulo sa inyo ay kusang loob ng nagpasa ng kanilang pagbibitiw. Si Chu Tian ay tinanggal na sa lahat ng kanyang posisyon. Ang utos ng pagban sa pamilya Shu ay muling inilabas. Si Shu Liguo ay nagsimula na ibenta ang mga ari-arian at maghanda upang tumakas sa Yuncheng. Sige. Bukas, magdaraos ako ng Kilin Banquet. Bumaba ka na at maghanda. Opo, Ate Lan. Narito ako upang humingi ng tawad. Magandang araw, Ginoong Cao. Ting Ting. Ilang araw na tayong di nagkita. Ang laki mo na. Hatid na kita. Salamat, Ginoong Cao. Ang sarap maging bata. Anong sinabi mo? Sinasabi mo bang matanda na ako? Si Ate Lan ay nasa kasibulan pa. Paano siya tatanda? Sabi ni Dr. Hua, ito'y utos ng batang Panginoon. Bukod sa pagiging panganay ng pamilya Cao, may iba ka pang pagkakakilanlan. Narinig mo na ba? Ang Hidden Dragon Palace, ang pinakalihim na organisasyon ng mga mamamatay tao sa Daksha, na nakatago sa ibang bansa sa loob ng maraming taon, pangunahin na responsable sa pagpatay sa mga lider ng gobyerno, itinuturing ng kanluran bilang pangunahing teroristang grupo. Sa mga nakaraang taon, gumastos ng daan-daang bilyon, ngunit hindi pa rin matagumpay na napuksa. Talaga bang ikaw ang batang pinuno ng Yinluang Dian? Tama. Diyos ko. Kaya pala, nagawang mong kumbinsihin si Hua, ang dakilang manggagamot. Kahit ang pinuno ng bansa, kapag nakita ka, kailangan pang maging magalang sa'yo, hindi ba? Hindi ko talaga inaasahan. Nakahanap ako ng isang napakahusay na lalaki. Ang bagay na ito, ikaw lang ang sinabihan ko, kaya huwag mo itong ipagsasabi. Huwag kang mag-alala, pinakamahigpit ang bibig ko. Totoo naman. Naranasan ko na. Huwag kang magulo. Tama na.
Kaya ngayong nandito ka sa Yuncheng, may misyon ka bang gagawin? Tumakas sa kasal. Yung anak ng pamilyang Ye, ganun ba siya kapangit para matakot ka ng ganito? Bagamat ang mga pamilya Cao at Ye ay magkatumbas sa katayuan, pero ang kalagayan ng pamilya namin, alam mo naman, ang madrasta ko ay tunay na tiyahin ni Ye Chenru, at ang focus ko ay hindi nasa pamilya Cao. Sa hinaharap kapag nagretiro na ang tatay ko, baka ang pamilya Cao ay maging pangalawang pamilya Ye. Hindi ba alam ng pinuno ng pamilya Cao na paniwala siya ng mga bulong sa unan? Natakot siya na balang araw, hindi ko igagalang ang madrasta ko, kaya sinadya niyang humanap ng malapit na manugang. Kaya nga sinasabi nilang ang pagnanasa ay nagpapalabo ng isip. Ang negosyo ng pamilya Cao, hindi pwedeng basta-basta mapunta sa pamilya Ye. Naghihintay ako ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Isang ina at anak na babae. Ang pagkakataon na sila ang unang kumilos laban sa akin. Ano ito? Ang imbitasyon para sa piging ng kilin. Talagang totoo pala. Si Chu Tian ay napahiya ni Cao Yi. Dapat lang na, may galit siya sa puso niya, hindi ba? Paano niya nagawa na magpadala pa rin ng imbitasyon sa atin? Ching Cheng, ano ba talaga ang nangyari? Tinawag ni Cao Yi si Hua, ang manggagamot, at napagaling niya ang sakit ng matandang Ginoong Chu. Natanggal na rin siya sa lahat ng kanyang posisyon. Naibalik na rin si Chulan sa dati niyang pwesto. At saka, ang utos ng pagban ng pamilya Shu ay nagsimula ng magkabisa. Narinig ko si Shu Liguo ay nagsimula ng magbenta para tumakas sa Yuncheng. Talaga. Napakaganda niyan, pagpalain ng pamilya Su. Sino ba talaga si Cao Yi? Na kaya niyang papuntahin ang doktor ng hari sa kanilang bahay, hindi ko rin alam. Hindi sa sinasabi ko, mag-ingat ka, huwag mong hayaang ang mga aakit, tinangay si Cao Yi. Hindi siya basta-basta. Ang kinabukasan ng pamilya Su ay nakasalatay sa kanya. Nanay, pwede ba, huwag kang maging ganun ka materialista, ikaw talaga, paano ka ba magsalita, ang nanay mo, para sa'yo lang naman to, maliban na lang kung ikaw at si Cao Yi ay magpapakasal na. Habang mahal ka pa niya, samantalahin mo na ang pagkakataon. Ang kabataan ng babae, maikli lang talaga, huwag mong hayaang pagtanda mo, bigla ka na lang itapon ng iba. Sa oras na iyon, wala ka nang matitira. Ching Cheng, may punto ang sinabi ng nanay mo, hindi tayo dapat maging parang tanga, sundan mo siya. Sige na, may trabaho pa ako sa opisina, aalis na ako. Gising pa kayo. Bakit ang late mo umuwi? Siguradong may kasama kang babae, at nakikipaglandian ka. Ano, hindi na kailangang sabihin. Anong pakialam mo? Tingnan mo, tama ako, di ba? Naiinis siya. Ching Cheng, huwag kang magpapaloko sa ganitong tao. Cao Yi, halika dito sandali. Bakit? Talaga bang balak mo akong pakasalan? Syempre naman, o baka gusto mo sumama sa akin nang walang kasiguraduhan. Hindi ko ibig sabihin yan. Pero dumating ako ng huli. Ang pamilya Su ay maliit kumpara kay Chairman Chu, walang laban. Natatakot akong hindi papayag ang mga magulang mo. Nag-iisip ka lang ng sobra. Ako ang magdedesisyon sa kasal ko. Walang makikialam. Pwede. Hindi ko nga alam. Ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Baka isang araw magsawa ka, at iwan mo na lang ako. Sumpa ko sa langit, kung sakaling ako'y magsimula at magtapos sa panloloko sa'yo, hayaan mo na lang akong magdusa. Hindi mo kailangang mangako. Ano ba talaga ang inaalala mo, ha? Siguro. Kakagaling lang natin sa ganoong sitwasyon, kaya medyo nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala, ako na ang sayo ngayon. Hindi na kailangan, ngayong gabi. Sa study room ka matulog. Bakit? Pagod ako. Pangako, hindi kita gagalawin. Hindi ako naniniwala. Ching Cheng. Hindi ako si Ching Cheng. Terror na, Ching Cheng. Bakit parang iba ang pakiramdam? Anong nangyari? Si Cao Yi, sinamantala niya ako, hindi. Hindi ikaw. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi ka ba matutulog sa sarili mong kwarto? Bakit ka nandito? Ako ang nagpadala kay Xiaoyu dito. Ano bang sasabihin ko sa'yo? Hindi asawa. Ito ako.
Akala ko ikaw yun, kaya naman ako. Ikaw paano? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Gabi na, pumasok ka ng palihim sa kwarto ko. Ikaw pa ang may ganang magalit. Sabihin mo, anong gagawin natin? Anong gagawin? Hinawakan lang kita, hindi naman nabawasan ng laman. Huwag masyadong makaluma ang pag-iisip, at saka, yung paninilip mo habang naliligo ako, hindi ko na nga pinansin. Walang hiya, hindi ba sabi mo hindi ka magsasalita? Asawa, tulungan mo ako, may alitan. Ayusin niyo sa labas. Bukas, kailangan ko pang dumalo sa piging ng kilin. Huwag niyo akong gambalin sa pagtulog. Hindi. Sumama ka sa akin. Hindi asawa. Hindi ikaw ang asawa. Hinawakan mo ang puwit ko. Nakikinabang ka na. Sabihin mo, sa hinaharap, paano pa ako mag-aasawa? Huwag kang umupo sa kama ko. Ang damot mo naman. Kung walang isang kasiya siyang sagot, hindi kita tatantanan. Halika dito, halika dito, halika dito, hindi ako pupunta. Anong gagawin mo? I-lock ang pinto, para hindi ka makatakbo. Ano bang balak mo? Hindi ba gusto mo ng isang kasiya siyang sagot? Kao Yi, binabalaan kita, huwag kang gumawa ng kalokohan. Bitawan mo ako, tumahimik ka, sumigaw ka pa, habaran kita ng damit. Tatanungin kita, si Ching Cheng ba, ang pinakamatalik mong kaibigan? Ikaw ba, gusto mo bang palaging kasama siya? Ano bang gusto mong sabihin? Maging babae ko, at kayo, ay palaging magkasama, nangangarap ka. Basta, tayong tatlo ay magkasama ng natulog. Sa susunod na matulog tayo, hindi na tayo mahihiya. Ano sa tingin mo? Wala nang pag-iisipan. Alam ko, may gusto ka sa akin. Aminin mo na lang. Nahihiya ka lang talaga. Kalokohan mo yan. Kalokohan ko. Kung sakaling, ibang lalaki ang nandyan, ganito ka rin ba? Ganito ba ang reaksyon ngayon? Papayag si Ching Cheng. Imposible. Tingnan mo. Ang pinaka-inaalala mo ay siya, hindi ang pagtanggi sa akin. Hindi totoo. Hindi. Ang katawan ay hindi nagsisinungaling. Huwag ka nang magkunwari. Espesyal ang aking pagkatao. Nakatalaga akong magkaroon ng maraming asawa, kahit hindi ako gumawa ng hakbang. Siguradong ang matandang lalaki ay mag-aayos para sa akin, kung ganito na rin lang. Mas mabuti pang ako na lang ang maghanap ng babaeng gusto ko. Tama ba ako? Ano ba ang pagkatao mo? Tanging ang babae ko lang ang makakaalam ng pagkatao ko. Bitawan mo ako. Hindi. Kapag patuloy mo akong tratuhin nang walang respeto, hindi na kita papansinin. Inaantok na ako, umalis ka na. Ibig sabihin, pumayag ka na, hayaan mo akong mag-isip muna. Gaano katagal mag-iisip kung hindi ka paalis? Hindi ko na iisipin ito. Sige sige. Pag-isipan mong mabuti. Bakit bigla mong naisip magdaos ng handaan? Siyempre para sa'yo. Para sa akin. Nagpasya ako, naimbitahan ng subgroup, na sumali sa asosasyon. Pwede naman. Mas lalo ka nang, nagpapakita ng pagiging leader. Pinagtatawanan mo na naman ako. Ikaw ang legal na asawa mo. Si Ching Cheng lang ang nararapat. Mas bata siya kaysa sa akin. Mas mahalaga. Kaya niyang ibigay sa'yo, ang isang anak. Ang sakit mo ay likas na kondisyon. Hindi mo kasalanan. Sige na. Hindi ako ganoon kaina. Ikaw at si Ching Cheng magpursige, magkaroon pa ng ilan, ibigay mo sa akin ang isa, ayos na iyon. Ginoo. Pumasok ka na muna. Ginoo. May masamang balita. Sinabi ng CER, na dahil sa iyo, matigas ang ulo mong ayaw bumalik para pakasalan si Binibining Ye. Sa galit ng ama, nag-utos siya, na palayasin ka sa pamilya Kao. Ginoo, bakit parang, hindi ka man lang nagulat, CER? Ang pagiging, tagapagmana ng pamilya Kao, hindi ko talaga pinapansin. Mabuti na lang at malinaw na sayo, Ginoo. Galit lang ang sinasabi ni Ginoo, baka pagkalipas ng ilang panahon, magbago rin ang kanyang desisyon. Bukod pa rito, si Binibini Ye ay dumating na sa Yuncheng. Pakisuyo, mag-ingat ka rin, Ginoo. Ako ang target nila, dapat nga. Alam ko na. Ginoo. Mag-ingat ka. Aalis na ako. Ipagpapatuloy ko ang pagtanggi sa kasal, kayong mag-ina. Sa wakas, lumabas na kayo. Presidente Chu.
Ching Cheng, nagkita na naman tayo. Napansin ko, mas maganda na ang itsura mo. Sa usaping bangko, maraming salamat kay Presidente Chu. Walang anuman. Hindi naman ako masyadong matanda sa'yo. Simula ngayon, tawagin mo na lang akong Ate Lan. Huwag ka nang masyadong magalang. Sige, Ate Lan. Tama nga pala, napansin ko kamakailan lang, ang Su Group ninyo ay mabilis ang pag-unlad nitong nakaraang 2 taon. Hindi ko alam kung interesado ka ba na sumali sa amin, sa Kirin Business Association. Pwedeng sumali ang Su Group. Siyempre, President Chu, nagbibigay pansin sa Su Group, karangalan namin ito. Ikinalulugod namin ito, sige. Ipapahanda ko sa sekretarya, pagkatapos ng salo-salo, gagawin natin ang pagpirma ng kasunduan. Salamat, Ate Lan, sa hinaharap, dapat tayong mag-usap ng madalas. Sige, mag-usap muna kayo, ako'y may gagawin pa. Hindi ko akalain na sa pagdalo sa handaan, ay magiging opisyal na miyembro ng Kirin Business Association. Kapag dumating ang swerte, hindi mo talaga mapipigilan. Tiyan, lahat ng ito ay dahil kay Cao Yi. Si Chula naman, ginagawa niya ito para lang magustuhan siya. Si Cao Yi. Dumating na siya, tanungin mo na lang siya ng direkta. Cao Yi. Kanina sinabi ni Ate Lan, na papasukin ang So Group sa samahan. Alam mo ba ang tungkol dito? Salamat sa'yo. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Gusto ka lang naman niyang bulahin. Sumisipsip sa akin. Baliktad yata. Ikaw ang reyna. Kung hindi siya sumisipsip sa'yo, kanino siya sisipsip? Wala siyang modo. Ang saya dito. Hindi ka namin tinatanggap dito. Palayasin niyo sila para sa akin. Kung ayaw niyong mapahamak ang pamilya Chu, magpakabait kayo. Anong ibig mong sabihin? Malalaman mo rin maya-maya. Cao Xiao. Hanggang kailan mo balak itago ang iyong pagkakakilanlan? Hanggang kailan? Cao Xiao. Cao Xiao. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na, Cao Yi. Mukhang hindi mo pa alam, pinalayas ka na ng pamilya Cao. Wala ka ng lugar sa kanilang tahanan. Nawala na ang proteksyon ng pamilya Cao. Wala ka ng halaga. Hindi totoo yan, tama. Pinalayas nga ako sa pamilya. Ano ngayon? Akala mo naman magaling ka na. Pumunta ka dito para mag-higanti. Ang kahapon na galit ay hindi malilimutan. Alam ko magaling kang lumaban. Pero ngayon, hindi ko balak makipagmatigasan sa inyo. Pipiliin ko ang kahinaan mo. Halimbawa, ang pamilya Su. Halimbawa, ang Kirin Trading Company. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa akin. Sige, subukan mo. So si Cao Yi pala ay ang panganay na anak ng pamilya Cao. Dahil sa pagtanggi sa kasal, nagalit ang pamilya Ye. Kaya, pinalayas siya ng pinuno ng pamilya Cao. Bakit siya ganoon katanga? Paano nangyari ito? Ang pamilya Su natin, sa wakas, nagkaroon ng pagkakataong umangat. Ang Diyos ba ay nagbibiro lang sa atin? Akala ko si Cao Yi ay makakatulong sa atin na umangat. Hindi ko akalain na babagsak siya agad. Nagalit pa siya sa pamilya Ye. Natatakot ako na tayo ay madadami din. Ching Cheng. Ngayon, kay Cao Yi, maglayo ka na. Hindi pa huli. Mag-isip ka ng mabuti. Ang pagiging walang utang na loob, hindi ko kaya. Talaga. Matandang ginang. Ang bilis mo namang magpalit ng ugali. Napakabilis. Kapag hindi nakikinig sa payo ng nakatatanda, ikaw rin ang magsisisi. Hindi kaya. Ito na ba ang sinasabi mong pagkakataon? Nasa kanila na. Kung may susunod pa na hakbang. Talagang, kabang-abang ito. Nagpapakakomplikado. Cao Yi. Sa totoo lang, sumapi na ako kay Miss Ye. Ang ginawa mong pagtakas sa kasal ninyong dalawa ay naging katawa-tawa siya. Ngayon, ang nais niya ay pira-pirasuhin ka. Susunod. Ang susunod na haharapin ay ang Kirin Business Association. Gusto kong ipaalam sa'yo na ang paggalit kay Miss Ye ay may mabigat na kaparusahan. Mga kasama, ngayong araw, ang pamilya Ye ay magpapataw ng kumpletong pagban sa Kirin Business Association. Lahat ng may kaugnayan sa kanilang negosyo ay kailangang agad na itigil ang pakikipagtulungan. Mayroon kayong kalahating oras pa. Pagkatapos ng 12:00 ng tanghali, ang utos ng pagbabawal ay opisyal ng magkakabisa. Ginoong Chu, walang ebidensya. Paano mo kami mapapaniwala? Tama nga. Ang mga kasalukuyang proyekto, paano mo basta nalang ititigil? Idilat ninyo ang inyong. Tingnan mo ng mabuti. Ano ito? Ito ang token ng pamilya Ye. Ang may hawak ng token na ito, ay parang kaharap na rin ang pinuno ng pamilya Ye. Pangulo Chu, may kailangang asikasuhin sa bahay. Pasensya na, mauuna na ako. Nanganganib ang asawa ko sa panganganak. Kailangan kong magmadali, pumunta sa ospital. Palem. Ching Cheng, tayo na. Kung aalis kayo, umalis na kayo. Mananatili ako kasama ni Cao Yi.
Ikaw talaga, bata ka, bakit ang tigas ng ulo mo? Gusto mong magpasalamat pero dapat mong ingatan, ang pamilya nating Su. Hintayin mong hamupa ang galit ng pamilya Ye. Pagkatapos, maghanap ka ng paraan para tulungan si Cao Yi. Kung mawawala ang pamilya nating Su, paano mo ako pasasalamatan? Paano kayo nakakasiguro na matatalo si Cao Yi? Hindi ba halata naman? Kung aalis ka, umalis ka na. Kung sa tingin mo, ako ang nagpapahirap sa pamilya Su, pwede mo na akong palayasin ngayon. Sige, inisin mo na lang ako, Cao Yi. Ano ang pakiramdam ng pagtakwil ng lahat? Kung ayaw mong mabankrupt ang pamilya Su, sumunod ka na lang kay Su Chengcheng. Maging babae ko, paglingkuran mo ako ng mabuti. Hindi lang ako magpapahirap sa pamilya Su, gagawin ko pa ang pamilya Su na maging pinakamataas na pamilya sa Yuncheng. Totoo ba ang sinasabi mo? Nananaginip ka? Chu Tian, hinahanap mo ang kamatayan. Hawak ko ang token ng pamilya Ye. Subukan mong galawin ako. Young Master Chu, subukan kung gusto mo. Cao Yi, sinasabi ko sa'yo, tapos na ang pamilya Su. Ngayon din mag-uutos ako na ipasara ang pamilya Su. Young Master Chu, lahat ng ito ay kagagawa ni Cao Yi. Wala itong kahit anong kinalaman sa pamilya Su. Huli na. Ching Cheng, ano pang hinihintay mo? Magmadali ka, pakiusap ka kay Chu Xiao. Hindi pwedeng masira ang pamilya Su, sobra na kayo. Gusto mo ba akong lubos na mapahiya kay Cao Yi? Hindi na makabangon. Kayo, palaging binabanggit ang pamilya Su, pero ang totoo, para lang sa inyong sariling kapakanan. Ngayon, magbibitiw na ako. Ang posisyon ng presidente, mula ngayon ang pamilya Su, ay wala nang kinalaman sa akin. Hindi kita iiwan. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag kang mag-alala, hindi tayo sasaktan ng pamilya Ye. Sigurado ka ba, talaga? Miss Ye. Cao Yi. Para sa kanya ba, kaya ka tumakas sa kasal? Ito ang aking usapin ng dalawang pamilya. Wala siyang kinalaman dito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumama ka sa akin at magpakasal tayo. Ang mga nangyari noon, ituturing ko na lang na parang walang nangyari. Kung ipipilit mo na magpakasal sa akin, nakikita mo naman, pang-apat ka lang. Kung papayag ka, pag-iisipan ko, walang galang. Cao Yi, tanging ang mga pamilya Cao at Ye ang magkatugma. Ano ba sila kumpara sa atin? Ako ay itinakwil na ng pamilya, hindi ko kayang makipagsabayan sa iyo. Miss Su, gusto mo ba si Cao Yi? Kung oo, dapat mo siyang tulungan na humingi ng tawad kay Uncle Cao. Sumunod siya ng maayos bilang panganay ng pamilya Cao at hindi para sa pansariling interes na magdulot ng gulo. Ang galit ng mga pamilya Cao at Ye para sa'yo at para sa iyong pamilya. Kung kailangan bitawan, bitawan mo. Ikaw at siya ay hindi naman talaga magkauri. Ye Chenru, huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi kita pakakasalan. Kalimutan mo na yan. Ang lakas ng loob mong bastyusin si Miss Ye. Gusto mo bang mamatay? Wala kang pakialam dito. Opo, Miss Ye. Alis na. Pag-isipan mong mabuti. Ngayong gabi, mananatili ako sa Yun City, bago magtanghali bukas. Kung patuloy ka pa rin magmamatigas, huwag mo akong sisihin na hindi kita binalaan. Ching Cheng, tama ang sinabi ni Seniorita Ye. Napakalaki ng pamilya ng mga Ye. Hindi natin sila kayang kalabanin, kahit na ikaw at si Cao Yi ay magpakasal. Sa harap ng pang-aapi ng dalawang malaking pamilya, ang pamilya Su natin. Nako, malaking problema yan. Ching Cheng, kapag mahirap ang mag-asawa, lahat ng bagay ay nagiging malungkot. Ang pundasyon ng kasal ay material na bagay at pera. Makinig ka sa payo ni Lola, bitawan mo na. Kung ganun ang sinasabi nyo, ang mga walang pera, hindi na ba pwedeng magpakasal? Sa tingin ko, karamihan, masaya naman sa buhay nila. Ching Cheng, sinusuportahan kita. Ching Cheng, sa tingin mo ang Kilin Commerce Guild, kumpara sa Su Family? Syempre hindi, kahit 1% ng sa iyo, ate, ngunit naglabas ng ban ang Ye Family. Ngunit hindi ako, nag-aalala kahit kaunti. Naisip mo na ba, bakit kaya? Oo nga. Dapat ikaw ang mas nagmamadali kaysa sa amin. Baka naman ang pamilya Chu ninyo may tinatagong alas pa, hindi pa inilalabas. Tama. Ang pinakamalaking alas ko. Siya. Tao na siya ng pamilya Cao. Ano ang magagawa niya? Hintayin na lang natin at tingnan. Tama si Ate Lan. Ang pamilya Ye. Hindi ko talaga sila pinapansin. Isa-isip mo, Ching Cheng, maging tapat ka, at panatilihing kalmado, basta't nandito ako. Hindi babagsak ang Kilin Commerce. Ang pamilya Su, ay hindi rin babagsak.
Naniniwala ako sa'yo. Bati, Ginoong Tagapagmana. Ang pinuno ng Washing Financial Group ay nagdala ng 10 bilyong pondo at dumating na sa Cloud City para sa susunod na plano. Hinihintay ang iyong tagubilin, Ginoong Tagapagmana. Kunin muna ang 5 bilyon. Pondohan ng Su Group. Gusto kong malaman ng buong Cloud City na ang pamilya Ye ay walang kwenta. Oo. Miss Ye, may problema. Bigla ang nagdesisyon ang Washing Financial Group na mag-invest sa Su Group sa isang iglap. Naglagay sila ng 500 bilyon. Ngayon ang stock ng Su Group ay tumataas na. Washing Financial Group, oo nga. Kirin Business Association, matagumpay na. Naisama ang Su Group bilang opisyal na miyembro. At kahit na dati, yung mga tao na tumigil sa pakikipagtulungan kay Chulan, ngayon, hindi na ito karapat-dapat sa pangalan nito, tagak. Miss, makipag-ugnayan sa pinuno ng Washing Financial Group. Gusto kong makita ano ang nasa loob ng kanyang kalabasa at anong gamot ang ibinebenta niya. Oo, Miss Su, ito ang investment agreement. Kung walang problema, pakipirmahan na lang. Washing Financial Group mag-i-invest sa Su Group 5 bilyong piso. Sigurado ka ba na 40% lang ang gusto mo? Oo, sigurado. Ito ang kagustuhan ng batang amo ng pamilya namin. Ang batang amo ninyo, kilala ba niya ako? Ito. Hindi ko na masyadong alam. Sumusunod lang din ako sa utos. Ching Cheng, ano pa ang pinag-aalinlangan mo? 500 bilyon ito. Huwag ka nang mag-alinlangan. Ang proyekto ng Future City, kailangan pa ng loan. Pirmahan mo na agad. Si Ginoong Lu, hindi ka naman niya lolokohin, di ba? Sige. Bukas ng tanghali, formal akong magdaraos ng press conference para i-anunsyo ang Washing Financial Group kasama ang Su Group, opisyal na nakipagtulungan. Sana si Miss Su ay makadalo sa pulong. Dadalo ako sa oras. Ang Washing Financial Group at ang ating pamilya Su ay walang kaugnayan. Bigla na lang tumulong. Walang dahilan, di ba? Huwag na lang masyadong isipin. Basta't hindi masamang tao, ayos na. Yung sinasabi nyo, na batang amo ng Washing Group, si Cao Yi ba yun? Ang Washing Financial Group ay ang pinakamalakas. Cao Yi, na grupo sa Yuncheng. Sinasabing sa likod nito, ay may misteryosong puwersa mula sa ibang bansa, kahit gaano pa kalakas ang pamilya Cao. Para sa amin, na maliit na pamilya, tumingin sa buong mundo, wala itong halaga kumpara sa iba. Tama. Ang pamilya Cao sa ngayon, talagang wala pang ganitong lakas. Tungkol kay Cao Yi, matagal na siyang itinakwil ng pamilya, mas lalong imposible yan. Ayos na ito. May suporta na tayo mula sa Washing Financial Group, anong Shu family at Ye family, wala silang kwenta. Nanay, ang masamang pangyayari ay maaaring magdala ng swerte. Huwag kayong masyadong magpakasaya at baka mapahamak. Isara mo yang malaswang bibig mo. Hindi ko akalain na ang pamilya Su natin ay magiging 1 bilyong pamilya. Ang lolo mo at ang tatay mo ay mapapanatag na sa kanilang libingan. Cao Yi. Cao Yi, bakit mo ako pinatawag ng ganito kabilis? Anong nangyari? Tungkol ba ito sa Washing Financial Group? Ikaw ba ang may gawa nito? President Lu, bakit siya nakikinig sa'yo? Dahil, ako ang tunay na may-ari ng Washing Financial Group, ang nasa likod ng lahat. Ang tinutukoy niyang batang amo, ay ikaw. Tama. Sumama ka sa akin pauwi. Ching Cheng. Ching Cheng. Binilhan kita, ang paborito mong merienda. Ching Cheng. Pasensya na. Kayo naman, sa kalagitnaan ng araw, walang modo. Aalis na ako. Walang hiya. Array. Bakit hindi mo nilock ang pinto? Paano ko malalaman na biglang babalik si Peiyu? Kung may sisisihin, ikaw na lang. Ikaw kasi ang nagpumilit na bumalik ako. Sige. Kasalanan ko. Okay ba? Huwag ka nang magalit. Ang ibig kong sabihin ay, natakot akong maapektuhan ka ng pamilya Ye, at mawalan ng proteksyon mula sa pamilya Cao. Nadala lang ako sa emosyon ko kaya, hindi na mauulit. Naiintindihan ko. Alam ko. Ayaw mo akong umalis. Naiintindihan ko. Hindi naman. May isang manunulat na nagsabi, ang daan patungo sa puso ng babae, ang pinakamadaling paraan ay... Ano nga ba iyon?
Hindi ko inaasahan na ganito kabilis. Magkakaroon ka ng damdamin para sa akin. Tuloy natin. Ano ba itong kalokohan? Huwag mo akong hawakan. Hindi. Ganitong mga bagay. Bakit ka tumigil sa kalagitnaan? Wala ako sa mood. Tama na. Tungkol sa Huashing Financial Group, kailangan kita. Tulungan mo akong magpanggap. Bakit? Siyempre, para sa nahuli na ang isda. Walang hiya. Asawa ko, sinabihan ka ng masama ng kaibigan mo. Ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw ba, naiinggit kay Cheng Cheng? Wala kang basehan. Anong ginagawa mo? Magpakabait ka. Anong kinatatakutan mo? Naliligo siya. Talagang isa kang walang kwenta. Saan ako naging walang kwenta? Kakagaling mo lang kay Cheng Cheng. Ngayon, nandito ka na naman sa akin. Nakikialam ka na naman. Kung hindi ka manloloko, ano ka? Sino ba ang nag-utos sa'yo na manilip sa amin? Buti nga sa'yo, isa ka na ring adulto. Hindi mo ba hinahanap ang isang lalaki? Bilang asawa ng matalik mong kaibigan, masaya akong maglingkod. Kapag hindi ka makatulog sa gabi, pwede mo akong hanapin. Teknolohiya, siguradong magiging masaya ka. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Sabi niya, hahanapin ko siya mamaya ng gabi. Tinutulungan niya ako sa mga problema ko. Wala akong pakialam. Basta masaya ka. Ayos na. Ching Cheng, may narinig ka ba sa sinasabi ko? Si Ate Lan nga hindi siya pinapansin. Ano bang pakialam ko sa ginagawa niya? Nilason ka na ba niya? Anong klaseng pambabala ang ginawa niya sa'yo? Gusto mo ba talaga na lumayo siya sa'yo? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Miss, dumating na si Ginoong Lu. Ginoo Lu, maupo po kayo. Napakagalang mo. Binibining Ye. Ginoo Lu, ukol sa Huashing Financial Group, matagal na akong interesado. Palagi kong gustong makipagtulungan sa inyo. Halika, mag-toast tayo. Pasensya na, nagmamaneho kasi ako. Miss Ye, sana, maunawaan mo. Ako ang nagkulang. Miss Ye, kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang ng direkta. Sige. Dahil napakadiretso ni Ginoong Lu, hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa tungkol sa investment ng Huashing Financial Group sa Su Group. Gusto kong malaman kung bakit. Napakasimple. Ang batang Panginoon ng aming pamilya, nagustuhan si Su Cheng Cheng. Maari bang itanong kung sino ang batang Panginoon? Ang batang Panginoon ay kumikilos ng mababa ang loob. Pasensya na, hindi ko maaaring sabihin. Ganun pala. Ngunit ayon sa aking kaalaman, Su Cheng Cheng, may boyfriend na. Ang batang amo ng pamilya namin, ang nagkagusto sa kanya, at hindi pa siya kailanman nabigo. Naiintindihan ko na. Dati, ang plano ko ay, sirain ang Su Group. Dahil ang Huashing Financial Group ay nagpoprotekta sa pamilya Su, ibibigay ko sa inyo ang pabor na ito, kaya't gagamitin ko muna ang tsaa bilang alak. Magpapasalamat kay Miss Ye. Miss, talaga bang ganito na lang, patawarin ng pamilya Su, dahil may isang tao na nagkagusto kay Su Cheng Cheng. Kung aatakihin ko pa ang pamilya Su, wala nang saysay ito, pareho lang naman ang layunin. Isa lang ang layunin ko. At iyon ay pabagsakin si Cao Yi, iniwan ng lahat. Ano ang susunod nating hakbang? Ano ang gagawin natin? Hintayin at obserbahan, panoorin ang palabas. Ginoong Lu, maligayang pakikipagtulungan. Ang batang Panginoon ng aming pamilya, matagal ko nang hinahangaan si Miss Su. Nasa ibang bansa siya ngayon. Pansamantala, hindi pa siya makakauwi. Sinadya niyang ipagbilin sa akin ang bagay na ito, para personal na maipasa kay Miss Su. Ginoong Lu, hindi yata ito tama. Tanggapin ang bagay na ito, ang kwintas ng puso ng karagatan. Ang pamilya Su ay opisyal na magiging ang nangungunang pamilya sa lungsod ng yon. Kung hindi, ang ating pakikipagtulungan ay maaaring muling pag-isipan ng mabuti. Ching Cheng, tanggapin mo na. 500 bilyon ito. Ching Cheng, ilang buhay ang kailangan mo para kumita ng ganito karami? Cao Yi, patawad. President Lu, ang kabutihan ng batang Panginoon, tinanggap ko na. Gusto ko ito. Mabuti naman, napakaganda. Sa wakas, ang pamilya Su natin, nakabangon na muli. Ching Cheng, kritikal na sandali, medyo matino ka pa rin. Cao Yi. Cao Yi. Walang makakatanggi sa tukso ng 5 bilyon. Cao Yi, Cao Yi.
Nawala ang panganay ng pamilya Kao, ang pagkakakilanlan, ni hindi mo magawang panatilihin ang babaeng mahal mo. Nakakalungkot talaga. Hindi ganyan si Cheng Cheng. Ginawa niya ito. Siguro may hindi pagkakaunawaan. Normal lang yan sa tao. Hindi ko siya sinisisi. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Tiyak na kakausapin ko siya para linawin. Hindi na kailangan. Ginawa niya ito para rin sa pamilya Su. Naiintindihan ko siya. Parang kami dalawa ay may tadhana pero walang kapalaran. Saan ka pupunta? Lalakad-lakad lang. Hindi mo kailangang sumunod sa akin. Naayos na ni Su Cheng Cheng. Susunod na si Chulan. Tara na. Punta tayo sa Kilin Commerce. Cheng Cheng. Anong ibig mong sabihin? Pasensya na, Xiaoyu. Nabigo kita. Kaya seryoso ka ba? Kailangan mong makipaghiwalay kay Cao Yi. Alam kong nalulungkot ka para kay Cao Yi. Dahil sa nangyari. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niya. Bibigyan ko siya ng pera para maging maayos ang buhay niya sa hinaharap. Si Cheng Cheng ay matagal nang nagtiis ng bigat ng pamilyang Ye. Natulungan na natin siya. Ginawa na natin ang lahat ng makakaya. Su Cheng Cheng, hindi ko inakala na ganito kang klaseng tao. Hanapin mo na lang ang iyong pinuno. Simula ngayon, putol na ang ating ugnayan. Nakakainis na Cao Yi. Dahil sa kanya, napagbintangan ako ni Xiaoyu. Hindi pa tayo tapos dito. Cheng Cheng, hayaan mo na siya. Kapag siya ang nalugi, magbabago rin ang isip niya. Sa huli kasi, napaka-inosente pa rin niya. Nakakainis na si Cao Yi. Miss Ye, may kailangan ka ba sa akin? Su Group, tungkol sa press conference, siguro alam mo na rin. Hindi ko rin inaasahan. Su Cheng Cheng, ganito pala siya. Ang tao ay namamatay para sa pera, ang ibon ay namamatay para sa pagkain. 500 bilyon iyon. Ang pagpili ni Su Cheng Cheng ay natural lang sa tao. Ang tao na ito, huwag mong labis na pahalagahan ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Kung ikaw si Su Cheng Cheng, ano ang pipiliin mo? Ang nanlilibak ay pareho lang. Wala ka ring karapatan. Pagtawanan si Su Cheng Cheng. Sige, balik tayo sa usapan. Bibigyan kita ngayon ng 2 pagpipilian. Iwanan mo si Cao Yi at magpatuloy bilang pangulo o manatili kay Cao Yi at panoorin ang pagbagsak ng pamilya Chu. Miss Ye, pinapayuhan kita na huwag. Sobra ka na. Tandaan mo, bibigyan lang kita ng 1 oras para mag-isip. Bahala ka na sa sarili mo. Tumigil ka. Ang bilis mo namang magdesisyon. Sa tingin ko, tama ang sinabi mo. Hindi ko dapat tawanan si Su Cheng Cheng. Makikipaghiwalay ako kay Cao Yi. President Chu, hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. Lumabas ka na. Umalis na sila. Kumusta? Magaling ba ang pag-arte ko? Kung mag-aartista ka, Oscar Best Actress, ikaw na yun. Sige, tama na. Ano ang susunod mong plano? Ano iyon? Siyempre, naghihintay sa pagdating ng pamilya Ye para manghiya. Kuya Yi, ito ang ipinapadala ni Ginoong Su. Sinabi niyang ibigay ito sa iyo. May 5 milyon sa loob. Tanggapin mo na. Isauli mo. Kuya Yi, sabi ni Boss Su, kailangan mong tanggapin ito. Kung hindi, ano? Kung hindi, ikaw ay palalayasin sa site. Hindi. Kuya Yi, sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin ito. Ang kagalang-galang na panganay ng pamilya Cao ay nauwi sa ganito kalagayan. Nakakaawa talaga. Masaya ka na ba ngayon? Ang pakiramdam ng pagtakwil ng lahat, hindi ba masakit? Cao Yi, dahil sa ating dating kasunduan sa kasal, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumunod ka at magpakasal sa akin. Hindi mo lang maibabalik ang pagiging panganay na anak ng pamilya Cao, kundi maaari ka ring maging manugang ng pamilya Ye. Ang mga yaman ng 2 pamilya ay magiging nasa iyong kamay. Kahit pa magdusa ako, hindi rin kita pakakasalan. Cao Yi, ginawa ko na ang lahat para sa'yo. Dahil matigas ang ulo mo, wala ka ng ibang dapat sisihin. Bahala ka na sa sarili mo. Tayo na. Tiya, nabigo ako dito. Ayaw talaga ni Cao Yi. Tuparin ang kasunduan sa kasal. Isagawa ang plan B.
Yangzi, pumunta ka sa Yuncheng, habang ang iyong ama ay hindi pa binabawi ang utos niya. Dapat mabilisang tapusin si Cao Yi. Ma, huwag kang mag-alala, papangit ko si Cao Yi. Sisiraan ko siya, wala na siyang pag-asa na makabalik. Tama. May balita na, ang batang Panginoon ng Yinluang Dian ay lumitaw na sa Yuncheng. Subukan mong makipagkaibigan sa kanya, kung kinakailangan, isakripisyo mo ang sarili mo. Iintindihan ko. Batang Panginoon, ang pribadong eroplano ni Cao Yangzi, nagsimula na. Tinatayang 2 oras mula ngayon, darating sa paliparan ng Yun City. Magaling. Sa wakas, nahuli na ang isda. Hello, Ching Cheng, ano ang nangyari? Eri, sige, paparating na ako. Gaano katagal ko pa kailangang magkunwari? Talaga bang iniisip ni Xiaoyu na ako'y isang walang utang na loob na tao? Mag-iimpake na ako mamayang hapon at aalis. Saan siya pumunta? Akala ko pumunta siya sa'yo. Wala naman. Pagkatapos ng press conference, hindi ko na siya nakontak. Saan kaya siya pumunta? Bilisin mo, tawagan mo siya agad. FD, CFR. Hoy, Cao Yi. Kung ayaw mong may mangyari kay Peiyu, dumating ka rito agad, Xu Feng. Kung gagalawin mo siya, ubusin ko ang buong pamilya mo. Xu Feng. Hayop ka talaga. Hindi ko akalain, ang ganda ng katawan mo, kung hindi lang dahil sa paghihintay kay Cao Yi. Gusto ko na sanang tapusin ka ngayon, tumigil ka. Cao Yi. Cao Yi. Xu Feng. Kung ikaw ay isang lalaki, pakawalan mo siya, lumuhad ka. Kung hindi, pasasabugin ko ang ulo niya. Cao Yi, umalis ka na. Huwag mo akong alalahanin. Naawa ka na ba sa lalaki mo? Tingnan mo ng maigi, bugbugin mo siya hanggang mamatay. Cao Yi. Cao Yi. Hindi ka ba magaling lumaban? Ngayon hindi na, sumuko ka na lang. Sa aking mga paa, sinasabi ko sa'yo, hindi kita papatayin ng ganoon kadali. Ibabalik ko sa'yo ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin ng libu-libong beses. Cao Yi. Akala ko, hindi na kita muling makikita. Ayos na ang lahat. Cao Yi. Sige, 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 sige. Kakaalis ko lang, bakit mo ako ibinalik? Hindi. Gabi na, kung hindi dito, saan ka titira? Hindi na kami magkaibigan. Kahit magpalaboy ako sa kalye, hindi ako babalik sa bahay niya. Maghanap tayo ng kwarto. Ito. Ito na lang ang natitirang kwarto. Pwede na siguro ito. Sige. Pwede na. Ang lambot ng kama na ito, ang sarap. Halika, subukan mo. Nakakawalang gana. Tumayo ka na. Iniwan ka niya ng ganon, hindi ka ba malungkot? Nandito ka naman eh. Ginagawa mo akong reserba. Hindi. Ang ibig kong sabihin, umalis na siya. Tamang-tama para sa ating dalawa. Para wala ka nang iniisip tungkol sa kanya, hindi mo kailangang mag-alala ng sobra. Pakiramdam ko talaga, may itinatago ka sa akin. Wala naman ah. Meron kang itinatago sa akin. Wala talaga, promise. Ayaw mo talagang sabihin, aalis na ako. Sasabihin ko, huwag kang magalit ha. Nagpapanggap kayo para makita ni Ye Chenru? Hindi. Sinabi mo na huwag magalit, yung kwintas ng Huaxing Financial Group, anong nangyari doon? Ikaw ba ang batang Panginoon? Ikaw nga ang batang Panginoon. Ngayon alam mo na, ang kakayahan ko, di ba? Sakto ngayong gabi. Tayong dalawa, pwede naman tayong magkasundo, basta alagaan mo ako ng maayos. Kapag dumating ang panahon, gagawin kitang reyna ng kanluran. Ginagawa nyo ito ng lingid sa akin. Tinuturing nyo akong iba, tapos gusto nyo pang alagaan ko kayo. Managinip ka na lang. Ikaw lang ang naniwala, kaya naniwala rin si Ye Chenru. Tingnan mo, ngayon, talagang naloko na siya. Akala niya talaga na iniwan na ako ng lahat.
Ikaw. Malaki ang naging ambag mo, pakiramdam ko, kayong dalawa ay parang, niloko mo ako na parang tanga. Sige na, huwag ka nang magalit, ngayon ikaw rin, ay natakot. Magpahinga ka ng maayos, maligo ka muna. Saan ka pupunta? Uuwi na ako, pagod ka na, magpahinga ka ng maaga, seryoso ka ba? Ano pa nga ba? Sige, umalis ka na. Ganito mo ba ako hindi kayang iwan? Sobra ka namang mag-isip. Biro lang ako, sabay tayong maligo, kuskusin mo likod ko, hindi pwede. Di. Ako na lang magkuskus ng likod mo, ayoko. Parang tupa sa bibig ng leon, hindi na ikaw ang masusunod dyan. Huwag ka nang maghintay, katatapos lang ni Cao Yi, magpadala ng mensahe sa WeChat, sinabi niyang nailigtas na ni Peiyu, baka sila dalawa. Ngayon ay, nasa kanilang sariling mundo na. Anong nangyari? Hindi maganda ang pakiramdam ko, medyo may konti. Noon, hindi ko pa kailanman, naibahagi ang asawa ko sa ibang babae. Subukan mong tanggapin, hindi siya pangkaraniwang lalaki. Bukod pa rito, kahit pa maghanap siya ng maraming babae, wala namang tao na magsasabi ng kung ano tungkol sa kanya. Hindi mo pa alam ang tunay niyang kakayahan. Kung sakali, ikaw lang mag-isa, hindi mo siya kayang labanan. Ate Lan, nasubukan mo na ba? Kumusta naman? Kung gusto mong malaman, subukan mo siya. Miss, nabalik na si Miss Cao. Pinsan, pinapanta ka rito ng magdamag, talagang napagod ka. Sa ating dalawa, wala nang kailangan pang formalidad. Tama na. Narinig ko, kamakailan lang, ang batang Panginoon ng Yinlong Hall, ay nakita sa Yuncheng. Iyon lang ang utos niya, pinapanta si Lu Wenyuan, para magdala ng kwintas kay Su Chengcheng. Bakit? Gusto mo na ba siyang makita? Sinabi ni Mama, na kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong makipag-ayos kay Young Master. Batang Panginoon, parang isang dragon na nakikita ang ulo pero hindi ang buntot, hindi madaling makaharap siya. Pero kamakailan, siya at ang pamilya Su, ay naging malapit. Maaaring nagustuhan niya, si Su Chengcheng. Pwede kang magsimula sa pamilya Su. Naiintindihan ko. Dati, plano ko sanang magpakasal kay Cao Yi upang unti-unti siyang maging sunod sa Niren sa atin. Pero ngayon, mukhang ang daan ng kasal ay hindi na pwede. Kailangan lang natin gawin na hindi na siya makabalik sa pamilya Cao. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan ni Cao Yi. Pero baka kailangan mong magtiis ng kaunti. Cao Yi. Cao Yi. Cao Yi. Cao Yi. Saan ka nagpunta? Bumili ako ng almusal. Babalik na ako agad. Sige, kuya. Bakit ka nandito? Syempre para kumbinsihin kang umuwi. Sabi ni Papa, basta't tuparin mo ang kasunduan sa kasal. Ikaw pa rin ang batang amo ng pamilya Cao. Nakapagdesisyon na ako, umuwi ka na, kuya. Tara. Punta tayo sa Su Group. Ginoong Su, pasensya na po sa abala, talagang paumanhin po. Ginang, Cao, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Siguro ito na nga ang ipinadala ito ng batang Panginoon sa inyo. Ang puso ng karagatan ba ito? Tama. Ganoon nga. Ang pamilya Cao, matagal na nilang gustong makipagtulungan sa Hidden Dragon Hall, pero ang batang Panginoon, palaging nawawala, hindi rin mahanap. Hindi ko alam kung pwede, pakiusap kay Ginoong Su na ipakilala, lubos na magpapasalamat si Yangtze. Binibining Cao, pwede mong hilingin kay Ginoong Lu na tumulong, hindi ka matitiis ni Ginoong Lu. Ngayon sa Cloud City, sino ang hindi nakakaalam na nagustuhan ng batang amo si Boss Su? Una ay nag-invest, tapos ay binigay ang Heart of the Ocean. Sa harap ng batang amo, mas may bigat ang salita mo kaysa kay Boss Lu. Tungkol sa batang amo, baka may alam ka, mas magaling ka pa, Miss Cao. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino siya. Kung pag-uusapan ng pagpapakilala, pasensya na talaga. Ganun pala. Hindi na namin istorbohin si Mr. Su, Palem. Sige. Alam ko na. Anong nangyari? Wala. Mamaya ay padadala ko sa iyo ang address. Nandoon ako sa Villa ko sa Yuncheng. Dalhin mo ang iyong bagahe. Doon na tayo titira mula ngayon. Tayo lang dalawa. Ito.
Sasabihin ko na sa'yo ng maaga, ako at si Ching Cheng ay parang magkapatid. Walang problema, pwede pa tayong magdagdag ng isa pang tsulan. Kung may iba ka pang kasama, huwag mo nang asahang mahahawakan mo pa ako. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, 3 lang naman kayo. Kapag sumobra pa, hindi ko na kaya. Sasabihin ko sa'yo, kapag nahuli kita. Ito ang iyong sinapit. Saktan ang kalaban ng 1,000, sarili ang mawawala ng 800, para parusahan ako. Pati sariling kaligayahan, hindi mo na inisip, tama. Ipaalam kay Lu Wenyuan, sabihin mo sa kanya na 3 araw mula ngayon, darating ako sa lungsod ng yun, ihanda niya ang isang salo-salo. Opo. Patay na si Shu Feng. Ano ang reaksyon ni Shu Liguo? Wala siyang reaksyon. Walang reaksyon, ang pinakakakaiba. Si Shu Liguo ay may nag-iisang anak na lalaki. Hindi ako naniniwala na siya ay tatanggapin ito ng tahimik. Babantayan ko siya. Narinig kong si Mr. Lu ng Washing Group maghahanda ng salo-salo para sa batang pinuno ng Yinluang Dian. Ang Yinluang Dian, anong klaseng organisasyon ito? Ang Yinluang Dian ay kabilang sa mga espesyalista na lumalaban sa mga madilim na puwersa ng kanluran. Mapayapang panahon. Salamat sa kanila, sa kanilang tahimik na pagprotekta. Bawat isa sa Hidden Dragon Hall ay atin. Mga hindi kilalang bayani, ang tinutukoy pala ni Mr. Lu na batang amo, ay mula sa Hidden Dragon Hall. Ganito para sa atin, sa pamilya Su, ay napakalaking biyaya. Ano ang kinalaman nito sa pamilya Su natin? Anak kong tanga, hindi mo ba alam, ang regalo ng batang Panginoon kay Ching Cheng, puso ng karagatan. Halaga nito ay 30 milyon. Akala mo ba mayaman ang tao, na walang mapaglaanan ng pera? Siguradong, nagustuhan niya si Ching Cheng. Kung hindi, bakit ibibigay niya ito sa kanya? Bakit naman 5 bilyon ang i-invest sa pamilya Su? Ibig mong sabihin, ang batang Panginoon ay pumunta sa Cloud City para sa Ching Cheng. Siyempre naman, ang Huashing Financial Group ay kayang makipagsabayan kay Cao Ye. Ang ganitong uri ng laban ng mga pamilya ay talagang kahanga-hanga. Pero si Ginoong Lu, kailangan pa ring tawagin siyang batang Panginoon kapag si Ching Cheng ay naging asawa ng Panginoon ng Yinlong Hall. Nakakakilig isipin. Palagi kong nararamdaman, pasensya na, Cao Yi. Ganito ang ginawa ni Ching Cheng. Talagang hindi tama. Ang asong ulol na iyon, paano may kukumpara sa batang Panginoon? Iniwan siya ni Ching Cheng. Talagang matalinong desisyon. Ang piging sa loob ng 3 araw, narinig mo na ba? Siyempre, bihira magpakita ang batang amo. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito. Tungkol sa plano kay Cao Yi, ipagpaliban ba natin? Hindi na kailangan. Tatapusin ko na siya ngayong gabi. Kuya, nagdesisyon na si ate na bumalik. Gusto kong maupo at makipag-usap ng maayos sa'yo. Kapag bumalik na siya, ang kasunduan sa kasal ay tuluyan ng mawawala. Sige, padala mo ang address. Panginoon, mag-ingat ka, baka ito'y patibong. Tamang-tama, gusto ko yan. Kuya, nandito ka, anong nangyari? Bilisan mo, magsalita ka na. Kuya, hindi ko talaga sinasabi ito sa'yo. Ikaw na mismo, ang panganay ng pamilya Cao. Pumunta ka sa site, kasama ang mga trabahador. Nananatili ka roon. Ano ba talaga ang iniisip mo? Gusto ko lang. Ikaw, Yang Si, huwag ka nang makipagtalo sa kanya. Tama naman. Kung tinawag mo ako dito, para lang. Kung sasabihin mo yan, mauna na ako. Kuya, huwag kang mag-alala. May 3 milyon dito sa card na ito. Itinabi ko ito ng palihim. Hindi alam ni na mama at papa. Gamitin mo muna ito. Kahit papaano, maaari kang mabuhay ng walang alalahanin. Hindi mo na kailangang anong nangyayari? Ang mandala incense ng kanluran. Walang kulay, walang amoy. Hindi mo ito maiiwasan. Cao Yi, Cao Yi. Sa huli, naloko ka rin. Ano ang gusto mo? Gusto kong masira ang pangalan mo. Ate, huwag kang mag-alala, sa mahalagang sandali, ililigtas kita. Cao Yi, anong ginagawa mo, saklolo? Umalis ka.
Cao Yi, umalis ka. Bai Lu. Saklolo, Miss Cao, hindi ba dapat pumasok na tayo? Hintayin pa natin. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Pinsan. Pasensya ka na. Anong ginagawa mo? Umalis ka. Talagang naniwala ka. Nagkukunwari ka lang. Naglalaro ka ng pampatulog sa harap ko. Sobrang kapal ng mukha mo. Bakit naman? Kailangan mong umarte. Kung hindi ako umarte, Cao Yangtze, paano ako naloko? Pati lalamunan mo, napasigaw ka na. Nasaan ang tutulong sa'yo? Sinadya niya iyon. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na lokohin ako, kung tama ang hinala ko. Sunod nito, may papasok para mag-video. I-record mo ako, bilang ebidensya ng panggagahasa ko sa'yo, na magdudulot ng galit ng pamilya Cao at Ye, at magpapahamak sa akin. Wala. Sabi niya kakalabas lang niya, sa kwarto, naglagay ako ng kamera, kukunin lang nito, ang bahagi kung saan mo ako pinilit, hindi nito maalarma ang mga tao sa labas. Naniniwala ka ba? Anong ibig mong sabihin? Kung hindi kita idadamay, paano kita mahihila pababa? Talagang tatapusin ko na ito. Huwag mong sabihing naniniwala ka talaga, nasa isang video lang, ay mapapatunayan na, nilapastangan kita. Ang ibig mong sabihin, gusto niyang ilantad ang iskandalo natin sa publiko. Sa wakas naging matalino ka na. Dali, lumabas ka at tingnan mo. Tagak. Nahimatay lang, hindi mamamatay. Cao Yangtze. Ikaw, walang hiya ka. Saan ka pupunta? Anong pakialam mo kung saan ako pupunta? May sasabihin akong lihim sa'yo. Si Cao Yangtze ay hindi anak ng tatay mo. Siya ay anak ni Yang Wanru, at ng ibang lalaki, na ipinanganak. Ang tatay mo ay palaging walang kaalam-alam. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang magpa-genetic test. Sila, mag-ina, natakot na mabunyag ang totoo, kaya palagi nilang gustong paalisin ka sa pamilya Cao. Gusto pang samantalahin, bago magbago ang isip ng tatay mo, tuluyan ng sirain ang daan mo pabalik sa pamilya Cao. Panginoon, agad kong ibabalik sila. Hindi na kailangan. Alamin muna kung siya ba talaga ang tunay na dugo ng pamilya Cao. Oo. Binibini, ako'y naging pabaya. Inatake ako ni Cao Yangtze. Pakiusap, parusahan niyo ako. Tumayo ka na. Hindi mo kasalanan. Ako ang masyadong naniwala sa kanya. Akala ko pa naman, kaibigan ko siya. Nakakatawa talaga. Pupuntahan ko siya at dadalhin pabalik. Huwag na. Hayaan na lang natin si Cao Yi ang mag-ayos sa kanya. Panoorin na lang natin silang mag-away. Napakaswerte niya talaga. Nanay. Nabigo ako. Kung walang aberya. Dapat si ate, galit na sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang batang Panginoon ng Yinluang Dian. Siya ang huling pag-asa natin. Nakakuha ko ng balita na dumating na siya sa lungsod ng Yun. Nananatili siya sa Yuan Ding Tia Ingong. Bilisan mong puntahan siya. Mas mabuti kung maging babae ka niya. Sa oras na iyon, kahit ang pamilya Ye o ang pamilya Cao, hindi na natin kailangang pansinin sila. Tama. May pag-asa pa tayo. Ma, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mahuli ang batang Panginoon. Bumalik ka na. Bakit hindi ka natulog sa loob ng kwarto? Hinihintay kita. Sige na. Balik na tayo sa kwarto at matulog. Kailan mo ba dadalhin sina Cheng Cheng dito? Mag-isa lang ako dito. Ang boring. Sige na. Bukas, pagkatapos ng handaan, hayaan mo na lang silang lumipat dito. Ginoo. Nasa labas si Cao Yangtze at nais kayong makita. Ano ang pakay niya? Matagal na raw po siyang humahanga sa inyo. Baka, nais niyang ialay ang sarili niya sa inyo. Sabihin mo sa kanya, bukas na lang. Hanapin mo ako sa bulwagan. Oo. Ikaw mismo, ihayag mo na lang ang iyong pagkakakilanlan. Bakit kailangan pang magdaos ng piging? Napakaabala. Nagdaos ako ng piging. Hindi naman para sa kanya. Para kanino mo ba ginagawa ito? Siyempre, para sa'yo, ako.
Kung tutuusin, para sa inyong lahat. Alam ko na. Sige na. Huwag kang mag-alala, bukas, may malaking sorpresa para sa inyo. Anong sorpresa? Sa ngayon, sikreto muna. Mahal na tagapagtanggol, nagdesisyon na ba ang batang Panginoon na makita ako? Pumunta ka sa bulwagan bukas para makita siya. Ito. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto, bukas siguradong, darating ako sa oras. Sandali lang. Xiao Yu, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na, ikaw ang tunay na asawa. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Dapat si Cao Yi ang sisihin. Tama nga pala, nasaan siya? Bakit hindi siya sumama sa'yo? Sabi niya may gagawin daw siya para sa atin. Maghanda para sa sorpresa, kaya hinayaan mo akong pumunta ng mag-isa. Anong sorpresa? Paano ko naman malalaman? Ginoo, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Totoo ngang hindi si Cao Yangsi, ang dugo ng pamilya Cao. Sige. Ipaalam ang balitang ito sa tatay ko at magtalaga ng tao para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Nag-aalala ako na si Yang Wanru ay maaaring gumawa ng desperadong hakbang. Oo. Singsing ng kasal. Handa na ba? Handa na lahat. Cao Yangsi. Ate. Bakit ka nandito? Ikaw na walang hiya. Ganito ako magtiwala sa'yo. Niloko mo ako. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na gamitin ako para isahan si Cao Yi. Hindi ka ba natatakot na maghiganti ang pamilya Ye sa'yo? Ang pamilya Cao namin. Ang pamilya Cao ninyo. Akala mo ba walang nakakaalam tungkol sa inyo ng nanay mo? Ang bagay na yon. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo. Kung malaman ng pamilya Cao na hindi ka pala tunay nilang anak, ano ang gagawin sa inyo ng mag-ina mo? Puro kalokohan. Kalokohan ba talaga? Alam mo naman ang totoo. Basta, sinabi ko na, ang tungkol dito, kay Cao Yi. Kayo ng nanay mo, malapit nang matapos ang maginhawang buhay nyo. Karapat dapat lang, ito ang nararapat na karma mo. Nanay, nabunyag na ang tunay kong pagkatao. Nabunyag na ang tunay kong pagkatao. Anong nangyari? Si Ye Chenru ang nagsumbong. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Ako rin dito, handa na rin ako. Tayong mag-ina, sabay nakikilos. Cao Yi. Ngayon ay ang araw ng paghingi ng kasal ng batang amo sa aming pamilya. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na agad. Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng gwardya para palayasin ka. Paano mo nalaman na magpo-propose ang batang amo? Hindi mo ba nakita na suot ng anak kong si Cheng Cheng ang kwintas na Heart of the Ocean? Hindi ba ito ang pinakamagandang patunay? Bukod pa rito, ibinunyag na ni Ginoong Lu na ang batang Panginoon ay naghanda para sa atin ng isang malaking sorpresa. Kung hindi ito proposal, ano ito? Kung ganoon, ako ay mauuna na. Binabati ko ang pamilya Su. Binabalaan kita. Dumating na ang batang Panginoon, ngunit hindi pa niya inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Mas mabuti pa, lumayo ka sa aming Cheng Cheng nang malayo. Kung magkamali ng akala ang batang Panginoon, hindi kita patatawarin. Sige, lalayo ako sa inyo. Sana sa oras na iyon, huwag kang magsisisi. President Chu. Hindi na siya ang panganay na anak ng pamilya Cao. Bakit ka pa sumusunod sa kanya, ma? Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Concern lang naman ako. Tumahimik ka na lang. Dumating na rin si Cao Yangsi. Mag-ingat ka. Mabuti at dumating siya. Baka hindi siya dumating. Inis niya ako at si Ye Chenru. Naglalakas loob pa. Magpakita sa harap namin. Tama. Ang tapang niya ay kahanga-hanga. Dito kasi, sa lugar ng batang Panginoon ng Yinlong Hall, piging ng pagsalubong. Ano? Gusto mo pa bang guluhin ang salo-salo? Ah, ganoon pala. Hinahanap mo ang Yinloang Hall para may kakampi ka, tama ba? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Nandito ako para lang makipag-usap sa batang Panginoon tungkol sa pakikipagtulungan. Sabi mo, kung ibibigay ko ang lahat ng ari-arian bilang dot. Batang Panginoon, pakisama ako sa iyong harem. Kayong dalawa, kahit na galit ka sa akin, na parang gusto mo akong kagatin, ano nga ba ang magagawa mo? Sa klase mong yan,
Karapat-dapat ka bang maging babae ng batang amo? Huwag ka nang mangarap. Akala mo ba pareho tayo? Na tinanggihan sa kasal. Ayaw talaga nila. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Punitin ko ang bibig mo kung magpapatuloy ka. Subukan mo lang. Sa talunan na katulad mo lang. Noong panahon na iyon, hindi ko lang napansin. Kaya mo ako nasa lakay. Mayabang ka. Laban tayo sa labas. Isa-isa. Anong nangyari sa kanila? Bakit parang nagkakaisa sila? Hindi ko alam. Baka may kinalaman kay Cao Yi. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa handaan. Ang piging na ito ay hindi lamang para salubungin ang batang Panginoon, kundi ito rin ang kanyang kasunduan sa kasal. Ngayon, ang batang Panginoon ay narito upang makipagtipan sa tatlong dalaga, pag-propose sa harap ng lahat. Hindi ba't para kay Cheng Cheng ang proposal na ito? Bakit naging tatlo na sila? Susunod, hayaan natin na may mainit na palakpakan para sa pag-akyat ng Young Master sa entablado. Cao Yi, anong ginagawa mo? Aakyat sa entablado. Inimbitahan ni Lu ang batang Panginoon na umakyat sa entablado. Bakit ka nakikisali? Umupo ka na. Baka magalit ang batang Panginoon. Madadami tayo. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. May posibilidad ba na ako ang batang Panginoon? Ikaw ang batang Panginoon. Cao Yi. Paano magiging posible na ikaw ang batang Panginoon ng Hidden Dragon Hall? Cao Yi. Ikaw ang batang Panginoon. Imposible ito. Siya pala ang batang Panginoon ng Hidden Dragon Hall, kaya pala hindi niya ako pinapansin. Ang totoo, ang handaan ngayon, ay para sa tatlong babae na iyon. Nangako ako dati. Siguradong pakakasalan ko sila. Ngayon, tutuparin ko ang pangakong ito. Tayo ay magbigay ng masigabong palakpakan para kay MS Su at MS Chu. Pumasok si Miss Pei. Maging direkta tayo. Gusto nyo bang magpakasal sa akin? Oo, gusto ko. Oo, gusto ko. Oo, gusto ko. Miss Cao, saan mo gustong pumunta? Miss Cao, saan ka pupunta? Hindi ba gusto mong maging babae ng batang Panginoon? Ngayon ang batang Panginoon ay nasa entablado. Bakit ka natatakot? Parang seremonya ng parangal. Ganito pa ba ang parang seremonya ng parangal? Kayo mula umpisa hanggang dulo, laging ako ang tinutuligsa. Tama. Pwede mo akong ipahamak. Bakit hindi ko pwedeng gawin iyon sa'yo, kuya? Si mama ang may kasalanan. Ako ang nagpasya na gawin ito. Hindi ko kailanman naisip na saktan ka. Hindi ko kayang maging kuya mo. Nanay. Si Cao Yi ang batang Panginoon. Bilisan mo at iligtas mo ako. Ibigay mo sa kanya ang telepono. Gusto kang kausapin ng nanay ko. Para sa anak mo, hihingi ka ng pabor, kalimutan mo na, Cao Yi. Hindi ko talaga akalain na ikaw ang magiging batang Panginoon ng Yinlandaan. Kaya pala ang tatay mo, noong 5 taong gulang ka pa lang, ipapadala ka namin sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, aaminin na namin ang pagkatalo. Pakawalan mo ang anak ko, at ililigtas ko ang buhay ng tatay mo. Pwede mo akong gamitin para ipalit sa tatay mo. Dalhin siya palayo, oo. Cao Yi. Ang impluensya ng Yinlong Hall ay pangunahing nasa ibang bansa. Sa huli, ang pamilya Cao at ang pamilya Ye pa rin ang nasusunod. Nang magkaroon ng problema si Uncle Cao, ang pamilya Ye namin ay handang magbigay ng tulong. Kung tama ang pagkakaalala ko, plano ng pamilya Ye noon na makipagsanib kay Yang Wanru para hatiin ang pamilya Cao, di ba? Iyon ay noon pa. Ngayon alam ko na ang tunay mong pagkatao. Paano naman ako magiging handgal na kalabanin ng pamilya Cao? Hindi mo na kailangang mag-alala. Para kay Yang Wanro lang naman ito. Hindi ko na kailangan ng tulong ng iba. Sige, kung ganoon. Binabati ko kayo. Ginoo. Patawad po. Noon, hindi ko nakita ang tunay na halaga mo. Noon, nasaktan kita. Patawarin mo ako. Paparusahan ko ang sarili ko. Ching Cheng. Alam mo ang tunay na pagkakakilanlan ng batang Panginoon. Hindi mo agad sinabi kay mama. Pinahiya mo pa ako sa harap ng lahat. Napahiya ka.
Gusto ko lang na matuto ka ng leksyon. Huwag husgahan ang tao sa panlabas na anyo. Mag-ingat ka sa ganitong bagay. Baka maloko ka ng husto. Alam na ni Mama. Sige na. Huwag ka nang magmukmak. Biyenan mo rin naman siya. Bigyan mo siya ng kaunting respeto, bata. Alam na ni Mama ang pagkakamali niya. Huwag kang mag-alala. Babaguhin ko ito. Para na rin kay Ching Cheng. Ang mga nakaraan, huwag nang pag-usapan. Salamat sa kabaitan mo, Panginoon. Panginoon, mga tagapagbantay ng pamilya Kao, lahat ay sumuko kay Yang Wanru. Kulang tayo sa tao, hindi tayo makakapasok sa harapan. Palitan na lang ng bihag. Yang Wanru, gawin ang palitan sa paliparan. Mukhang handa na sila para tumakas. Nandyan ka naman. Makakatakas ba siya? Ano ang plano mo? Yang Si. Cao Yi. Ako ang nagkulang sa'yo, anak. Ngayon ko lang na-realize ang pagkakamali ko. Hindi pa huli ang lahat. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag ka nang magsalita ng marami. Pakawalan mo na si Yang Si. Sabay pakawalan ang tao. Ikaw ang mauna. Sige. Ma, bilisan mo at kalagan mo ako. Bilisan mo, umalis na tayo. Yay! Saan tayo pupunta? Cao Yi, niloko mo ako. Ang aming kakayahan sa pagbabalat kayo sa Yinluang Dian, kumusta? Nasaan mo? Itinago si Yanxi. Huwag kang mag-alala, malapit na. Nagkita kayong mag-ina. Dalhin siya, oo. Pagkatapos ayusin ang mag-ina, susunod na. Panahon na para kay Ching Cheng at sa kanila, maghanda ng isang engranding kasal. Ano ang balak mo gawin sa mag-ina nila? Ipapatapon sa ibang bansa. Hindi ko akalain na ako, si Cao Shensheng, na matalino sa buong buhay ko, magagawang paikot-ikot ng isang babae. Sa hinaharap, wala na talaga akong mukhang maiharap. Hindi na ako karapat dapat maging pinuno ng pamilyang ito. Mas mabuti pang ibigay ko na lang ang posisyon sa iyo. Wala akong oras. Narinig ko na kamakailan lang. Nagpakasal ka sa 3 asawa. Kung talagang wala kang oras, hayaan mo silang. Tulungan kang pamahalaan ang negosyo ng pamilya natin. Kailangan nila akong samahan. Sobrang abala sila. Noong una kitang pinadala sa ibang bansa para sumali sa Yinluang Dian, sa ilalim ng Panginoon ng Palasyo. Hindi ka ba inutusan na manatili dito para magpakalunod sa babae buong araw? Ikaw nga, hindi ka nagpakalunod. Pero ano ang resulta? Ikaw. Batang Panginoon, may masamang nangyari. Shu Liguo, habang wala tayo sa Yuncheng, dinukot niya ang batang madam. Gusto niyang mamatay. Ang pagkabagsak ng pamilya Shu, ang pagkamatay ng anak ko, lahat ng ito ay dahil kay Cao Yi. Kahit mamatay ako ngayon, hihilahin ko siya pababa kasama ko. Ching Cheng, Cao Yi, umalis ka na. Shu Liguo, ako ang target mo. Pakawalan mo siya. Gusto mong iligtas siya. Isuot mo ang vest na iyon. Sige. Cao Yi. Huwag kang tanga. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ayos ka, Cao Yi. Tunay kang kahanga-hangang tao. Kung ganoon, tutulungan kitang makamit ang gusto mo ngayon. Huwag kang gumalaw. Ang bambang ito ay may sensor. Kapag gumalaw ka, kaagad itong sisibog. Tamasahin mo na lang itong huling 5 minuto. Cao Yi. Bakit ka ang tanga? Tama na. Suot ni Su Ching Cheng ay peke. Ang nasa iyo ang totoo. Nakababatang Panginoon ng Yinlandian. Ano ngayon? Ngayon, napaglaruan kita ng husto. King Chiang. Sa pagitan natin, walang anumang alitan. Umalis ka na. Paano kita matutulungan? Umalis ka na. Lumayo ka hanggat maaari. Hindi ako aalis. Gusto kong makasama ka. Kung ganun, ililigtas kita. Ano pa ang kahulugan? Kung patay ka na, hindi ko na rin kaya. Kaya kayo, sabay-sabay na kayong bumaba sa impyerno. Senyorita, mauna ka na. May paraan ako para iligtas ang batang amo. Hindi. Gusto kong makita kang sirain ito. Maniwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Ganito kaliit na bagay. Hindi mahihirapan si Qingluan.
Sige. Tara na. Sige. Sa susunod, huwag mo akong takutin ng ganito. Batang Panginoon, pasensya na. Naging pabaya ako sandali, kaya nakahanap ng pagkakataon si Shu Liguo. Dapat akong parusahan. Ikaw ang nagligtas sa amin. Hindi ko pa nga naipapahayag ang pasasalamat ko sa'yo. Oo nga. Pagbalik mo, bibigyan kita ng malaking parangal. Pasensya na po. Ching Cheng, nag-alala ako ng sobra para sa'yo. Sige na, wala naman akong nangyari. Mabuti kung ganun. Dapat mong palakasin ang seguridad mo sa hinaharap. Sa hinaharap, ganitong bagay, hindi na pwedeng mangyari ulit. Oo. Ako ang nagkulang ngayon. Hindi na ito mauulit. Huwag kang mag-alala. Kasalanan ko rin ito ngayon. Huwag nyo na siyang sisihin. Cao Yi. Yung mga bagay doon, kumusta na ang pag-aayos? Halos tapos na. Pero, ibinigay ng tatay ko ang posisyon ng pinuno ng pamilya sa akin. Wala akong oras para mag-manage. Paano kaya? Kayo na lang. Magboluntaryo kayo. Maging katuwang ko. Huwag mo akong tingnan. Hindi ko kaya. May subgroup pa ako. Hindi ko na kaya. Huwag mo akong tingnan. May Kirin Business Association pa ako. Eto. Anong gagawin natin? Hindi kaya. Kailangan ko talagang maghanap pa ng isa. Ano? Nagbibiro lang ako. Ayaw nyo ba maging ganun? E di huwag na lang. Hayaan na lang siya. Pero mga asawa, hindi ba dapat pag-usapan natin ito tungkol sa kasal? Bahala ka na. Sandali. Mayroon akong napakahalagang bagay. Kayo. Sino ang matutulog ngayong gabi? Sa sofa matutulog.